Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. Amen. At muli, tayo po ay umikot. Batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Huwag po nating hayaan na wala tayong makakamayan. Wala tayong mababati sa umagang ito. Tayo po'y umikot. At batiin po natin ang bawat isa sa atin. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Muli isang magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, muli tayo po ay sama-samang magpupuri, aawit sa ating Panginoon. So this morning, bago po natin simulan ang lahat, tayo po muna ay magbibigay pasasalamat, magbibigay papuri sa ating Diyos. Tunay nga sa pagising pa lang natin sa umaga, ang ating pong inuuna ay ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya po muli ihanda natin ating mga puso sa ating pong pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupuri, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Muli pa sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupuri, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako sasawang punin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Muli pa sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako
magsasawa, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Muli pa sabihin natin sa ating Diyos, hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal ka namin, Panginoon. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Muli pa lagi naming aawitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoon, Panginoong Yesus. Purihin ka, pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Oh, hallelujah. We glorify your name. We lift your name on high. Oh, hallelujah. For it is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Oh, yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord, ang iyong pag-ibig ay laging bago tuwing umaga. Kaya naman po narito kami nagpupuri, nagpapasalamat, O Lord. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Bago po kami tuluyang lumapit sa trono ng iyong pagpapala sa umagang ito, lumalapit po kami, nagpapakumbaba, O Diyos. Inaamin po namin kami nagkulang, nagkamali, nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Patawarin, pakalinisin mo po anumang pagkukulang namin, O Diyos, sa iyo, God. Oh yes, Lord, forgive us, Lord, in our iniquities. At para po makakilos ng tuluyan ang Holy Spirit sa umagang ito sa aming kalagitnaan, inaangkin po namin ang iyong kapatawaran, O God. Oh, hallelujah, because you have promised in 1 John 1:9 that if we are going to confess our sins, you are just and faithful to forgive us in all our unrighteousness. And we thank you, Lord, for your grace and mercy. We thank you, Lord, for thy forgiveness. We thank you, Lord, because your grace is abundance, O God. We thank you, O Holy Spirit. We acknowledge your presence in this place. Hallelujah, because apart from you, we cannot do nothing. Yes, Lord, tinataas po namin sa umagang ito ang iyong lingkod na maghahayag ng iyong mga salita, O God. Patuloy mo po siyang balutan ng iyong kapangyarihan, O God. Oh, hallelujah. Press revelation, O God, na nagmumula sa iyo in Jesus' name, oh, hallelujah, Lord. At ganun din po sa aming mga makikinig, O God. Open our spiritual understanding, O Lord God. Oh, hallelujah. Maunawaan po namin ang katuruan, ang iyong mensahe sa umagang ito. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Ngayon pa po lamang ay dinideklara namin ang katagumpayan ng service na ito sa umagang ito, O Diyos, because you are the God of victory. We are the victorious children of yours. To you all the glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli sa mapagpalang umaga sa bawat isa. Muli nga, sabihin mo sa iyong katabi, sa iyong likod, good morning!
Ito po ay ang unang Sunday natin ng taong 2025. Kaya tayo po ay muli magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ba ay excited na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. Lahat po ng excited, sumigaw ng Hallelujah! Meron po bang mas malakas pa dyan? Lahat po ng excited, tayo po ay sumigaw ng Hallelujah! Oh, purihin natin ang Diyos sa buhay. Sumbahin natin ang Panginoon. Oh, salamat, salamat, oh Diyos. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. We will sing your grace is enough. Sing your grace is enough. Your grace is enough for me. We'll sing your grace is enough. Your grace. Love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace. Come on, church, people declare. Your grace is enough for me. Sing your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Once again, people sing, great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Oh, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Lord, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace. Thank you for your grace, Lord. For me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Muli pawitin natin. So remember your people, remember
your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Awitin po natin, Your grace. Is enough. Oh, Your grace. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Yes, Lord. We thank you for your grace. Patuloy nating awitan ng Diyos. Tunay nga sobra-sobra ang kanyang pagpapala. Sobra-sobra ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Amen? Di papipigil sa pagpupuri. Malabi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Yung ko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Awitin natin sobra-sobra! 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 Sobra-sobra ang biyaya na. Sobra-sobra! Sobra-sobra! Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Loko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso mo. Sobra-sobra! 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 Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra! Sobra-sobra! Sobra-sobra ang sobra-sobra niya. Sobra-sobra! Sobra-sobra! Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra! Sobra-sobra! Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra. Sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang sobra-sobra niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag
Lord, tunay nga Panginoon na sobra-sobra ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Sobra-sobra Panginoon ang iyong pagpapala, O Diyos. Lord, patuloy kaming awit. Patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. For your grace is enough for us. Ay iyong biyaya ay sapat para sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sapit ng umaga, isang bagong pag-asa, aking nakikita sa aking pag-iisa. Lungkot ay lumipas na, bumalik ay ang saya, dahil sa biyaya mo. Sapit ng umaga, isang bagong pag-asa, aking nakikita sa aking pag-iisa. Lungkot ay lumipas na, bumalik ay ang saya, dahil sa biyaya mo. Naririto pa. Ang biyaya mo'y sapat sa buhay ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, ibinigay mo ng lahat. Sa mundo'y ihahayag, ika'y dakila at tapat. Salamat, O Ama, sa biyaya mo sapat. Dati di nagkakaisa, ngayon pinagbuklod mo na. Dahil sa iyong salita, nagkaisang diwa. Tagumpay at kasaganaan, aming nakakamtan. Kabutihan mo't katapatan, inilaan mo sa lahat. Biyaya mo, ang biyaya mo'y sapat sa buhay ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, ibinigay mo ng lahat. Sa mundo'y ihahayag, ika'y dakila at tapat. Salamat, O Ama, sa biyaya mo. Ang biyaya mo'y sapat sa buhay ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, ibinigay mo ng lahat. Sa mundo'y ihahayag, ika'y dakila at tapat. Salamat, O Ama, sa biyaya natin. Ang biyaya mo'y sapat sa buhay ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, ibinigay mo ng lahat. Sa mundo'y ihahayag, ika'y dakila at tapat. Salamat, O Ama, sa biyaya mo. Sa mundo'y ihahayag,
dakila at tapat. Salamat, O Ama, sa biyaya mo. Biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas at hindi nagmamaliw. Ang kabutihan mo'y walang katulad. Dakila ka't tapat, magpakailanman, O Diyos. Walang katulad mo. Muli pa sabihin natin, biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas at hindi nagmamaliw. Ang kabutihan mo'y walang katulad. O dakila ka't tapat, magpakailanman, O Diyos. Walang katulad mo. Awitin natin, ikaw lang tanging ikaw. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog nabubuhay para sa'yo. O ikaw, tanging ikaw. Sambahin natin ang ating Panginoon. O sambahin natin ang Diyos. Puso ko'y handog, puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. O ika'y tapat, hindi nagkulang, di ka nagbabago. Tapat sa mga pangko, ika'y tapat, hindi ka nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa muli pa. Ikaw lang aming Panginoon. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Hindi pa sabihin natin sa ating Panginoon, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Awitin natin ang buong puso. Sabihin natin sa ating Diyos na buhay. Nabubuhay para sa'yo, pagkat ika'y tapat, ika'y tapat.
Hindi nagkulang, hindi ka nagbabago. Nagbago. Tapat sa mga ika'y tapat. Hindi nagkulang, Hindi ka nagbabago. hindi nagbago. Ika'y tapat. Tapat sa mga tapat. Ika'y tapat. Hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw tanging ikaw, Panginoon. Ikaw, tanging ikaw ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Sa huling pagkakataon, ikaw ay ikaw. Ikaw, tanging ikaw ang aking Panginoon. Ang puso ko'y Suko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Oh, nabubuhay para lamang sa'yo. Come on, church. Purihin natin ang Diyos na buhay. Sambahin natin ang Diyos na buhay. O salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. O ikaw lang ang aming sinasamba. Ikaw lang ang aming pinupuri. Pinupuri ka namin sa aming awit, sa aming pagsamba. Pupurihin ka sa awit, itataas sa aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ng iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, kadakilan mo'y pupurihin ka sa awit, itataas ang aking itataas ang aking tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Lord, we worship you. Come on, people of God. Come on, people of God. Let's worship the Lord. Let's worship the King of Kings. Let's worship the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Once again, let us pray. Father, receive all the praises, honor, and glory. Thank you, Lord, for this. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Today, Lord, is the first Sunday of the month of January 2025. The first Sunday of this year, Lord God Almighty. Thank you, Lord, for everything, for what you have done in our lives, in our family, in our children's children. Thank you, Lord, for the things that you have done upon the businesses of your people, O God. Thank you, Lord, for the new life, for the strength. Lord, our lives belongs to you. You are the owner of this body. This body belongs to Jesus, the maker of heaven and earth. This body is the temple of the Holy Spirit. Lord, today, once again, may your name be glorified, be exalted in our lives, in our midst. And we ask the power of the Holy Spirit to move, O God, in our lives this morning. Even those who are watching this live streaming, Lord God Almighty, touch them with your mighty presence wherever they are. Lord, touch them with your Spirit, O God, and meet all their needs in Jesus' mighty name. Bless your word, hide your servant under the shadow of your wings, and may your name be exalted, be glorified. We thank you, Lord. Prepare the hearts of your people to hear your message. Oh, God Almighty, we thank you. We honor you. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. One more clap offering to our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. You may be seated. Praise God. Makapo na po ang bawat isa. Praise the Lord. Amen. Praise God. Amen. Sige po. Bakante po itong harapan. Mas maganda po, mag-move po kayo ng isa-isang lahat. Sige po. At yung maupo sa harapan, isang araw, magiging pastora yan. Sige po, mag-move po kayo. Ayan. Ayan ang ating Pastor Alan. Hindi naman prodigal son yan eh. Ayan talagang Ayan. Amen, amen. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral salita ng Diyos, ay ating pong tinatawagan lahat ng mga bata. Sige po. Lahat ng mga bata ay dalhin sa harapan at atin silang ipapanalangin sa Panginoon. Ayan. Ayan. Meron pa ba yung nasa children's room? Sabi ng Bible, children are a gift from God. Regalo po ng Diyos ang mga batang iyan sa mga parents. Kaya mga bata, special po yan sa Panginoon. Sabi niya, kung nais niyong tumulad o kung nais niyong pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa isang bata, sa mga bata, sapagkat sa kanilang nagsisimulang maghari ang Diyos. Ano po? Kaya ituon po natin lahat ang kamay natin sa kanila and makiisa po ang lahat sa panalangin. Lord God Almighty, thank you Lord for this wonderful gift na ibinigay mo po sa mga parents. As we stretch our hands toward them, Lord, release, O God, your blessing. Release, Lord, your wisdom, O God, your divine protection habang sila po'y lumalaki, Panginoon. Sila po'y magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Use them for your glory alone. O God Almighty, in Jesus' name, may your divine protection and covering be upon them, O God, in Jesus' name. Lord, we entrust their lives unto you at sila po'y lalaking matatalinong bata, mahuhusay, na maglilingkod sa iyo, magpupuri sa iyo. Lord, we release your blessing upon them in Jesus' mighty name. And Lord, mangyari ang plano at kalooban mo sa kanilang mga buhay kung hindi ka pa darating at sa takdang panahon, sila po ay magamit mo. Ngayon pa lamang habang nasa mura silang kaisipan, sila ay magamit mo sa kapurihan ng iyong pangalan. Thank you, Lord. We entrust their lives unto you. And I release, Lord, your blessing upon them, maging sa teacher nila magtuturo sa Sunday school. Pangunahan mo po sa kanilang pag-aaral ngayong umagang ito. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name, this we pray. Amen. God bless you.
Amen, amen. Praise God. Ayan. Okay, praise the Lord. Katulad po ng ating halos 3 linggo na i-announce ay ngayon pong unang linggo ng 2025 ay mamaya po gagawin po natin yung tinatawag po nating first fruit. No po? At nasa labas po yung envelope. Iba po yung first fruit doon sa ating regular na ipinagkakalob sa Panginoon na tithes and offering. At ginagamit naman po natin yung tithes and offering sa operation ng ministry. Kaya as of now, we have 21 or 22 church Luzon, Visayas, and Mindanao. At dahil po yan sa ating katapatan ng pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering. At next week po kami ay papunta ng Baguio. At imimit ko po yung aking pinsan doon. Doon po sila nakatira, si Pastor Daniel Bedanya. At marami po kami pag-usapan patungkol sa mga gawain ng Panginoon. Kaya the Lord expand the ministry ng Jesus Be Lifted Up Church. At kabubukas lamang po natin sa Los Baños. At yun po, tuloy-tuloy ang pagpalago ng gawain sa ministering ito. Kaya po, yan po yung bunga ng ating mga ipinagkakalob sa Panginoon. At yan po naman first fruits offering natin na gaganapin mamaya. Nasa labas po yung envelope. At yung iba po maaring ready na. Ay ipagkakaloob po natin yan bilang pasasalamat nga po sa Panginoon sa nagdaang 2024 na hindi po tayo na aksidente, walang namatay sa atin. At although nagkasakit, no, pero still buhay pa rin po tayo. No, yun po'y pasasalamat natin sa Diyos. No, first fruit offering natin sa Kanya at bilang binhi ng seed of offering, no, binhi ng pagtatanim natin para umani tayo sa taong ito ng 2025. No po. So pasasalamat natin sa Panginoon yon sa maraming blessing niya sa atin sa nagdaang 2024. Ayan, no? So kaya nga po, gagawin po natin mamaya yan. At sa ngayon po, sa oras na ito, darako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, ang tema po nating ibinigay naman ng Panginoon sa atin this year is, ayan po, the year of God's abounding grace. No? Basahin po nating lahat. 1, 2, 3. The year of God's abounding grace. No? Ang taon ng nag-uumapaw, sobra-sobra, no, sumasaganang biyaya ng Diyos sa atin, no? Ganyan po ang biyaya ng Diyos. Kaya yung inaawit natin kanina, biyaya mo'y sapat sa buhay ng lahat, no po? My grace is sufficient for you. Yan po ang biyaya ng Diyos sa atin. Na bagamat minsan tayo nagkukulang, nagkakamali, ang biyaya ng Diyos sobra-sobra hindi nagbabago po yan, no? At ito po yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. At sa lahat po ng ating outreaches, yan po din ang topic nila at ang verse nating lahat. No? So buksan natin ang Bible natin sa Romans chapter 5 verse 17. Yan. Basahin po natin. Sa New English Translation at meron din naman po sa King James Version. Halos iisa lamang po ang mga kapahayagan ito. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Ito naman po, ayan, no? Sa New Living Translation, NLT, yan. Basahin natin lahat. For the sin of this one man, Adam, no? Si Adan ang tinutukoy dahil sa kasalanan ng isang taong ito, si Adam, caused death to rule over many. No? Naging dahilan yung kung kaya't ang kamatayan naghari sa lahat ng tao, no, sa maraming tao. But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man. Ayan. In Jesus Christ. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po tayong lahat. Sa King James Version, ang sabi po rito, for if by one man's offense, death reigned by one.
much more they which receive abundance of grace. Yan, no? Abundance of grace or abounding grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Amen. So purin po ang Panginoon, this year, ito po yung ating pinakatema ngayong taon na ito, no? Na bagamat ang isang tao daw na si Adan ay nagkasala, nahulog sa pagkakasala, sumuway sa kalooban ng Diyos, at dahil sa kasalanan niyang ginawa ng pagsuway sa Diyos, ang kamatayan ay naghari. Kaya nga ang tao po'y namamatay physically. No? At hindi lamang physically, ganun din spiritually. Na kapag ang kaluluwa ng tao ay napahamak doon sa apoy ng impyerno, hindi na siya makakaalis doon magpakailanman. Subalit, bagamat ang naging kapalit at kabayaran ng kasalanan ginawa ng isang taong iyon na si Adan, meron namang higit, no? Na isang tao na nagbigay ng masagana, umaapaw na biyaya, at ang kaloob ng Espiritu o ang kaloob ng katuwiran ng Diyos na yun ang naghari sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, bagamat ang kasalanan ay naghari at ang kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao, ang Diyos naman sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa. No? Na ang daladala niya ay nag-uumapaw na biyaya. Sabihin po ninyo, abounding grace. No? Sobra-sobra, umaapaw. Kaya yung awit natin kanina, sobra-sobra. No? Ang pag-ibig niya, ang biyaya niya ay umaapaw. What is mean by abounding grace o abundance grace? No? Ano ba ibig sabihin na abounding grace o abundance grace? Abounding grace is grace in overflow, no? And abundance, no? Yan po ang ibig sabihin niyan, ang grasya ng Diyos o nag-overflow, no? Umaapaw. Kumbaga sa naglagay tayo ng tubig sa pitsil o sa baso na galing sa pitsil, no? Ibinuhos natin yung tubig galing sa pitsil sa isang baso. Nang ibuhos mo sa baso, dapat ihinto mo na sa ibabaw dahil tatapon, mag-overflow, tuloy pa rin. Ganun po ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Na kumbaga galing sa langit, o-overflow, nag-o-overflow sa buhay natin ang umaapaw na biyaya ng Diyos. Sobra-sobra, abounding. Ganyan po ang grasya ng Diyos na bagamat sa kabila na tayong tao ay nagkasala at patuloy na nagkakamali. Kuminsan marami ay nalalayo sa Diyos, pero ang grasya ng Diyos nandyan, hindi nagbabago. And time will come, dahil ang grasya ng Diyos umaapaw, ang tao na kinahabagan ng Diyos, darating ang sandali, babalik at babalik din sa Kanya. No? Kaya ang bawat isa po sa atin, bagamat minsan nawawalay sa Diyos, no? Katulad ng isang anak. Ang isang anak, biologically ng isang parents, ang anak kung nawalay man siya ng ilang panahon sa kanyang mga magulang, darating ang sandali, bagamat siya'y nagkasala, sumuway sa parents, darating ang sandali, magbabalik loob muli siya sa kanyang mga magulang. No? Dahil siya'y dugot laman, anak pa rin siya, kahit ano pa ang sabihin. Anak pa rin siya ng kanyang parents. Ganon din po sa Panginoon. No? 2 Corinthians 9:8. Sabi po rito, God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. No? Ang Diyos daw ay kaya kanyang pagpalain ng sagana sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng oras upang magkaroon ka ng iyong mga pangangailangan at makagawa ka ng mabuti. No? Makakagawa lamang tayo ng mabuti sa kapwa. Makapagbibigay ka, makakapag-abot ka sa Kanya kapag umaapaw ang biyaya sa iyo. Dahil hindi ka naman makakagawa sa Kanya o makapagbibigay kung kulang ka at wala ka. Amen po ba? Magagawa mong magpala ng ibang tao nang abot sa iyong makakaya, makapagbigay ng anumang bagay dahil nga nararanasan mo yung abounding grace ng Panginoon. No? Abundance of grace refers to God's unmerited favor, which is available to all who believe in Jesus Christ. Yang umaapaw na biyaya ng Diyos, it refers, yan po sa unmerited favor ni Lord. Pag sinabing unmerited, o yung hindi mo pinaghirapan, wala kang gaanong ginawa. Kumbaga ang ating Panginoong Hesus ipinako sa krus, namatay sa krus, na tayong dapat ipako doon dahil tayo ang nagkasala, pero siya ang ipinako at namatay para tayo ay tubusin sa
ating mga kasalanan. Unmerited favor, hindi mo pinaghirapan. Yan po yung grace ng Panginoon. At kung minsan may mga ibang tao, yung grace ng Panginoon na yon, inaabuso. No? Inaabuso nila yung grace ng Diyos. Na may mga tao na ang paniniwala, okay lang na magkasala ka kasi sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na tayo ni Lord. No? Kaya nung humingi ka ng tawad sa Kanya, pinatawad ka niya na. Kaya hindi ka na kailangan magsisi kung nagkasala ka, hindi ka na kailangan mag-pray. Dahil nga, tinapos na ng Panginoon sa krus. No, may mga ganong katuruan. No? Pero tayo, everyday nagkakamali tayo. Nagkakasala. Pero meron tayong 1 John 1:9 na if you confess your sins to God, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. No? So, no one is righteous. Lahat tayo nagkakamali. Kaya yung mga nagtuturo na hindi ka na kailangan mag-pray, hindi ka na kailangan mag-repent kung nagkasala ka dahil natapos na raw yun ng Panginoon sa krus, mali po yun. No? Marami dong na-deceive, no? Sa mga ganong katuruan. Kaya nga po, ang abundance grace ng Panginoon, lagi po yung available, yung pag-ibig ng Diyos, no? Sa mga taong tumanggap ng grasya mula sa Panginoon at ginagawa po ito ng Diyos sa mga anak niya. God's abounding grace means that He will always love those who have received of His grace, and He will always only do what is best. No? Ganyan po ang ating Panginoon. Abounding is living a life filled with God's blessings. Yan po yung abounding, no? Umaapaw, no? Buhay na punong-puno ng pagpapala ng Diyos with joy and satisfaction. No, 'di ba everyday nararamdaman mo yung may kagalakan ka, masaya ka, kahit minsan kulang ka, pero may joy. That is abounding grace of love. No? It signifies not only material wealth, but also spiritual richness and fulfillment in our daily lives. No? Yan po yung, hindi lamang yung material na kayamanan, but also spiritual richness and fulfillment. No? Na sa araw-araw nating buhay, ay talagang merong kang kagalakang hindi kayang ipaliwanag. Masaya ka, no? Yan po yung grasya ng Panginoon na tinanggap natin sa Kanya. No? And there are secrets to receive God's abounding grace. Merong ilang sikreto para ma-receive natin ang nag-uumapaw at sobra-sobrang biyaya ng Diyos. No? Secret to receive God's abounding grace. Number 1, importante po ito para lahat po tayo makaranas ng nag-uumapaw, sobra-sobra na biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 1, we need total surrender life. Kailangan ng buong-buo na pagsuko ng buhay sa Diyos. Hindi po half, no? Hindi po 99.9%, kundi 100% na pagsuko ng buhay sa Kanya. Andyan po ba tayo? Amen? Total surrender life is the secret to receive God's abounding grace. Sa Luke chapter 18, verse 9 to 14, makikita po natin diyan, no? Tingnan po natin. Luke chapter 18, verses 9 Yan. Nakita niyo na po. Ito po yung parable of Pharisees and tax collector. Talingaga patungkol to sa isang pare at isang maniningil ng buwis. Nagpray po sila doon sa templo pareho. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Verse 10. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. No? Yun ang reason. Manalangin sa templo. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. Ang prayer niya para sa sarili niya. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba
na magnanakaw, no? Mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. No? Yun ang prayer niya. Parang bineblame niya ibang tao. Tumayo ang Pariseo, sana? 12. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. At nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. No, yung kanyang nagtatates din siya, nagpa-prayer and fasting siya. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sino mang nagmamakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So 2 tao po ang pinapakita dito na pumasok sa loob ng templo. Nagpray po sila, parehong nagpray. Ang isang Pariseo na nagpray ay nanalangin ng pagkukutya na ibang tao, ng pagmamalaki. Parang inano niya yung sarili niya, no? Ikinumpara niya na siya'y matuwid, na siya'y nag-aayuno, nagbibigay sa Panginoon. Tama naman. Pero, yung para i-blame mo ang ibang tao na ikaw ay matuwid at siya'y makasalanan, na hindi ka katulad ng iba, hindi po doon nalugod ang Panginoon. At nalugod ang Diyos doon sa isang lalaking inaming siya ay may kasalanan. Ipinakita niya rito na ibinibigay niya at isinusuko ang buhay niya sa Diyos na isang makasalanan. No? Kaya nga po, ang sikreto para lalong umapaw ang biyaya ng Diyos sa atin, kailangan po natin ng buong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Amen po ba? Kailangan po ng total surrender ng buhay sa Panginoon. At ang buhay na isinuko sa Diyos, yung dating buhay mo, kailangan wala na siya. Ano nga ba yung dati nating buhay? Marami po sa atin ang buhay natin noon, katulad ko. No, ako ay hindi pa transform at hindi pa tinatawag ni Lord para mag-serve sa Kanya. Ang buhay ko ay nasa dilim. No? Lumaki ako doon sa bayan ng Pasig City sa Metro Manila. Wala kaming ginawa nung araw ng mga barkada ko, kundi araw-araw na lamang yun. Pagpahapon na, inuman na. May kasunod pa po yun ng mga stick ng marijuana. No? Araw-araw po yun. Uwi kami, gabi na. No? Kasama ko yung mga kumpari ko. Nando kami sa dilim ng buhay ng kasalanan. At yung aking mga kamag-anak na nagkaroon nga po kami ng reunion nung nakaraang December. And nitong makalawa lamang po ako'y nag-service doon sa wake up ng aking tiyo na bunsong kapatid ng father ko. Andun yung aking mga kamag-anak. No? Nabanggit nga no aking pinsang lalaki na nung kami ay elementary, high school, ikinuwento pa kay Pastor Boyeb na ako daw yung starter nila kapag may mga kaaway, ako yung nangunguna. No? Ganun po yung buhay nung araw. No? Pag kami basag ulo, ako yung nasa unahan. Ganyan po ang buhay natin noon. No? At marami po sa atin nabubuhay sa dilim ng kasalanan. But thank God, from darkness to light, mula sa dilim ng buhay, dinala tayo ng Diyos sa liwanag. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, nasa liwanag ka na. Huwag ka nang babalik sa dilim. No? Kaya nga, let us give to the Lord everything. Bigyan na natin kay Lord ang lahat ng bagay. Nakilala na natin siya, tinanggap na natin siya sa puso natin. Ang nais ng Diyos, huwag nating ibigay ang 60% lamang na buhay sa Kanya or 70 or 80 or 90, kundi 100%. Ito ang kalooban at nais ng Diyos na buong buhay natin, isuko na natin sa Kanya. Yaman din lamang nakakilala na tayo sa Panginoon, nasimulan na nating ibigay ang buhay sa Kanya, bakit hindi pa natin ibigay ang lahat? Pag binigay na ang buong buhay sa Panginoon, kasama isip mo, puso, kaluluwa, oras mo, pamilya mo, pati ang bulsa mo, no? Lahat ng meron ka, ang may-ari niyan ang Diyos. Buhay natin, lakas natin. Pag ang buong buhay natin ibinigay natin sa Kanya, no, tungkulin ng Diyos na i-provide ang lahat ng kailangan natin.
ng ating mga anak, ng ating pamilya, ng kinabukasan nila. Bahala ang Panginoon dyan. No? Maglingkod lamang tayo sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya nga ang sikreto para totally ma-release ng Panginoon sa atin ang nag-uumapaw at sobra-sobrang hindi maubos. Tulad ng isang batis o yung waterfalls. Kita niyo yung mga waterfalls? Diyan sa Mindoro, pagka nasa Kalapan ka, pupunta ka ng Puerto Galera at maglalakbay ka, madadaanan mo sa may Tamaraw Falls, sakop pa siya ng anong bayan na ba yun? San Teodoro, bago mag Puerto Galera, sa may pabundok po yun, makikita mo rin yung waterfalls nasa tabi ng daan. At ang daming humihinto doon, nagpapapicture dahil maganda nga yung view. No? At marami na rin tayo marahil na narating na mga probinsya sa ating bansa na may mga waterfalls na kahit tag-araw, ayan, kahit dumating ang tag-inip, kahit walang ulan, ang tubig sa kabundukan, nag-o-overflow, umaapaw, at walang tigil yan, hindi natutuyo. Ganyan po ang biyaya ng Diyos sa atin. Gusto ba nating maranasan ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos? Amen? Total surrender. Palapakan natin ang Panginoon sa ating buhay. No? Ganyan ang ipararanas ng Diyos sa atin. At yan po'y nararanasan namin na aking pamilya, naming mag-asawa, no? Nang ibigay namin ang buong buhay namin sa Panginoon. No? Bagamat may mga sariling plano sa buhay, pero yung plano na yon ibinigay kay Lord. Meron tayong kanyang-kanyang plano sa buhay. Maganda marahil ang plano nyo sa inyong sarili, sa inyong anak. No? Pero pag inuna natin ang Diyos, nabigyan ng buong buhay natin, bagamat kuminsan na-delay yung gusto natin mangyari, no? Hindi ibig sabihin denied na. No? Dahil si Lord, God's time is a perfect time. No? Lahat ng bagay nakatakda na po iyan. At nais lamang ng Panginoon na tayo'y maghintay lamang. No? Hindi tayo mainip. Dahil pag ang Diyos, dumating na yung takdang oras na gusto niya nang gawin, ang nais niyang gawin sa atin, wala na makakapigil diyan. Kaya ang sabi nung isang text natin sa tema natin sa Isaiah chapter 60 verse 22, letter B, no, ang sabi roon, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kapag dumating na yung tamang oras, ako ang Diyos na gagawa. No? Kasi hindi pa time eh. Kumbaga sa bayabas o manggang gusto mong kainin o pitasin, hilaw pa, pinilit mong pinitas ang bayabas, kaya nung kinain mo, ang pakla-pakla, kasi hindi pa hinog, hindi pa time. Merong time yan na pitasin at para kainin. Amen po ba? Pag hindi pa time, may consequences at may trouble. Para yan sa mga nagpapakasal eh. Kami nung magpakasal ni Mrs., nagplano kami nung una, pero hindi natuloy. No? May plano pala ang Diyos na adjust ng 6 months yata o 1 year. No? Kasi pag pinilit mo at hindi pa time, walang blessing. No? Kasi hindi pa time eh. Hindi pa plano ng Diyos. Pero pag timing ng Panginoon, kahit pigilan pa yan ni Satanas, hindi siya magtatagumpay. No? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. We need total surrender of your life to God. No? Ibigay natin ang buong buhay natin sa Panginoon. Tulad ng nag-pray na ito. No? Nahihiya siya, nag-pray siya doon sa templo. Ito na yung oras na ibigay niya na ang buhay niya kay Lord. Inaamin niyang siya masama, makasalanan. Hindi tulad nung isang nag-pray, no? Na nagmamalaki pa. Kaya sabi ni Lord, yung mga nagmamalaki, binabaksak ng Diyos. Pero yung nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos yan. No? Kaya po sa harapan ng Panginoon, lagi nating aaminin, Lord, I am a sinner. No? I acknowledge, Lord, apart from you, I can do nothing. Kaya nga, nais ng Diyos buong buhay isuko sa Kanya. Kasi pag binigay mo na buhay mo kay Lord, siya na may-ari niya. No? No? Siya na ang magkokontrol. Siya na ang hahawak ng buhay natin. No? Susunod ka na lamang sa kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Kaya nga, yung binigyan ni Lord ng panibagong buhay tayo ngayong taon na ito, na-extend na naman ang taon ng buhay natin, buhay pa tayo't malalakas, Lord, I surrender all. No? Diba may awit tayo niyan? I surrender all. I surrender all.
All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Sabihin sa katabi nyo, surrender mo na lahat. Sa harap, sa likod, sabihin mo, surrender mo na lahat. No? Yung pagiging marites mo, surrender mo na. Yung pagiging Mario-tes mo, pag Mario, yung mga lalaki yun. No? Ayan. No? Surrender na natin kay Lord lahat. No? Pangalawa na sikreto para mag-abound ang grace at blessing ni Lord sa atin, ang grasya ng Diyos. No? We need to abide in Christ, abiding in Christ. No? Pananatili kay Kristo. No? Manatili tayo sa Kanya. Marami ang kaparaanan ng pananatili sa Diyos. No? Ang pananatili kay Kristo, kailangan naka-abide ka talaga sa vine. Sa vine. No? Doon sa puno. John 15:5, Jesus said, I am the vine. Ako ang puno ng ubas. And you are the branches. Kayo ang mga sanga. May kondisyon. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. No? Mamumunga ka ng sagana. Apart from me, you can do nothing. Dahil kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Kaya para maging productive tayo, maging mabunga tayo, maging fruitful tayo, let us abide in Christ. Ano ba yung pananatili kay Kristo? Yung doon lamang tayo sa bahay, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, kulang po yun. No? Mahalaga po yung ganitong fellowship. No? Na once a week, meron tayong gathering ng bawat believers ni Christ, and that is what we call celebration of the believers of Christ. Ito yung time na nagse-celebrate tayong lahat. Nagsasama-sama ang mga Kristiyano, nasama-samang nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Mahalaga po yun. No? Fellowship po yan. Hindi mo alam, your life will bring strength, no, to your brother and sister. Ang buhay mo nagdadala, no, ng lakas sa kapwa mo Kristiyano. It will be a blessing. No? Yung makita ka ni sister, ni brother, na laging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo alam, ang buhay mo ay nagbibigay ng sigla sa Kanya. Amen po ba? Unknowingly, hindi mo alam yon na nagiging blessing ka pala, nagbibigay ka ng lakas sa kapwa mo Kristiyano, nagiging pagpapala ka. Kaya nga, ang pananatili kay Kristo, hindi lamang yung nasa bahay, nagbabasa o nagpe-pray, no? Kundi yung personally, actual na katulad po nito. Kasi maraming Kristiyano, may tinatawag na deceiving ang kaaway. Sabi ng kaaway, hindi, diyan ka na lang sa bahay, okay na yan. No? Iba po yung ganitong personal, no? Yung actual, no? Mahalaga po yun eh, no? Kasi your presence is very precious in the sight of God in all gatherings like this, no? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahalaga ang presensya mo sa gawain ng Diyos. No? Mahalaga presence mo, no? Mahalaga presensya nyo. Alam nyo ba, maging sa oras na ito, no? Ang mga angels ni Lord sa langit, even the believers of Christ, tayo pong mga naririto, alam ko, tuwan-tuwa kayo, nagagala kayo. Bakit? Dahil nakita nyo si brother at si sister. Amen ba? Pumalakpak nga tayo sa Panginoon. Amen. No? Isang malaking kagalakan, no, sa puso natin na makita natin ang kapatid natin na medyo ilang buwan o marahil taon, no, nawalay, no? Pero salamat sa Panginoon, no? Dahil ang Diyos, ang biyaya ng Diyos umaapaw. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, God's abounding grace, no? Nag-uumapaw, ganyan tayo kamahal ng Diyos, no? Kaya para mag-umapaw pa ang biyaya ng Diyos, no? Let us abide in Christ. Abiding in Christ is the secret to receive abounding grace of God. Yan po yung sikreto, no? Abiding in Christ is the secret to become productive and effectively. Para magbunga tayo, no? Para magamit tayo ng Panginoon. Dahil gusto naman natin talaga mag-serve kay Lord, yan ang heart natin, para magbunga tayo at sumobra ang maging bunga natin, no? Maging fruitful tayo, mag-flourish tayo, no? Manatili tayo kay Kristo, no? At ang pananatili kay Kristo katulad nito, no?
nakakasama natin ang isa't isa sa gawain ni Lord. At kung saan merong gawain, no, lalo ka magagamit ni Lord mightily, no, magiging fruitful ka, mahalaga po yung available ka. Kahit tayo matalino at talented, pag wala tayong time, hindi tayo available, mai-stack lang yung talent natin. Gusto man natin mag-serve kay Lord at magpagamit kay Lord, pero pagka wala tayong time o hindi tayo available, hindi rin tayo magagamit ni Lord. Kaya ngayong 2025, no, manatili na tayo kay Kristo. Gusto nating magbunga, gusto nating lumago, magamit ng Diyos, manatili tayo. At ang pananatili, again, sasabihin ko, hindi lamang yung nasa bahay tayo. No? Mahalaga po yung ganitong fellowship. No? At makakasama tayo sa gawain ng ating Panginoon. Because the more you flourish, no, the more you become fruitful. No? At kapag ikaw naman ay nagbubunga, tatabasan ka ng Panginoon. No? Di ba yung mga halaman? Yung mga parents niyan, pag tinatabasan mo, ginugupitan mo yung halaman mo, minsan nga, kukortian mo pa yan. Bukas makalawa, pansinin mo, may mga sumusuay na naman. No? Tapos tatabasan mo uli yun. Ganun po lagi yun. The more na na-experience mo yung pruning ng Panginoon, meaning, tinatabasan ka niya, inaalis niya yung mga hindi karapat dapat sa buhay natin, yung mga pangit, mga bad action, word, mga bad habits, no, yung mga pangit na ugali natin, tatabasin ni Lord yan. Minsan masakit. Minsan ayaw mo na maalis yun, pero wala kang magagawa. Dahil gusto tayong gamitin ni Lord, gusto mong manatili kay Lord, tatabasan ka talaga niya. At kailangan ready ka naman. Amen. You should accept all the pruning na gusto ng Diyos sa buhay mong alisin. At marami siyang tatabasin sa atin, yung ating mga pag-uugali na hindi mabuti at maganda sa paningin ng Diyos. Para tayo ay matuto, para tayo maituwid, para tayo mag-mature at mag-grow sa Panginoon. No? Sabihin mo sa katabi mo, ito na ang simula. No? Sa kabila, sabihin mo, ito na ang simula. No? Kaya humanda ka na. Sabihin mo, humanda ka na. No? Humanda ka na. No? Ito na yung simula. Biro nyo, unang linggo ng 2025. No? No? Lord, give me more time. I want to serve you, Lord. Lord, I want to abide you. I want to be useful, Lord God. Maging kagamit-gamit ako, Panginoon. No? At yun naman ang nasa puso ng marami po sa atin. Alam nyo, habang buhay pa tayo, habang malakas pa tayo, no? Masarap na ang buhay na ito ipagamit sa Diyos. Kasi pag ipinagamit ito sa Kanya, only God can give us long life. No? Siya lang magbibigay ng mahabang buhay natin. No? Kaya pag binigay natin ang buong buhay natin sa Panginoon, and then nanatili tayo kay Kristo, makita natin magiging fruitful tayo, magiging mabunga tayo. Kung gusto natin na ngayong taon na ito, maranasan natin ang abounding grace ng Panginoon, sobra-sobrang umaapaw na biyaya niya, no, sa opisina, sa trabaho, saan man po tayo naroroon, makikita nyo ang buhay natin magiging masagana. No? Maunlad. No? Yan po ang abounding grace ng Panginoon. So, we need to abide in Christ. No? Manatili tayo kay Kristo. Amen. Pangatlo, be humble and never harden your heart to God's chastening. Maging mapagpakumbaba tayo at huwag nating tigasan ang puso natin sa pagtutuwid ng Diyos. No? Ang Diyos dahil mahal niya tayo, katulad ng mga magulang, ang mga parents dahil sa pagmamahal sa anak, pag ang anak may ginawang mali o kasalanan, hindi kinukonsinti ng parents. Anong gagawin ng magulang? Papagalitan, minsan papaluin. At matapos mapalo, anak, kasi ganito ginawa mo eh. Masakit, napalo ng magulang ang anak. No? Nasaktan ng anak, umiyak. Nagtampo pa nga, minsan lumabas pa ng bahay, lumayas. Kasi napalo eh. No? Alam nyo, ganyan din kay Lord. Dahil mahal tayo ng Panginoon, no? Pag napalo niya tayo, napagalitan, na-correct, na ituwid, manatili tayong humble. Amen po ba? No? Dahil ang mga palalo, sinasaway ng Diyos yan. Tignan niyo, sabi ng Panginoon. 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6.
1 Peter chapter 5, verse 5 and 6. In the same way, you who are younger, kayo daw mga kabataan, taas ang kamay ng mga youth. Asan ang mga youth natin? Kokonte, nasa na? Iba, nasa na labas. Marami tayong kabataan mga younger daw. Submit yourselves to your elders. Magpasakop kayo sa mga nakakatanda. No? All of you, lahat kayo. Clothe yourselves with humility toward one another. Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. No? Kinakalaban ng Diyos sa mga palalo at kinahabagan ang mapagpakumbaba. Verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hands of God, that He may lift you up in due time. Magpakumbaba kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at itataas kayo sa takdang panahon. Gusto ba nating itaas tayo ng Diyos? Amen po ba? Sabi roon, humble yourselves. No? Ibaba mo sarili mo, magpakumbaba ka. At kung itinutuwid ka ng Panginoon, pinapalo ka, pinapagalitan ka ng parents mo, no? Huwag kang lalaban. Remain silent. No? Kung ikaw ay tinutuwid, sinasabihan, kinokorek, pakinggan mo at tanggapin mo. Dahil pag nireject mo ito, no, nagmataas ka, imbis na ma-receive mo yung blessing, hindi blessing, baka curse pa. No? Kaya ang nagpapakumbaba daw, itinataas ng Diyos yan Pero yung mga nagmamakataas, ibinabaksak ng Diyos. Marami na po akong karanasang na nakita, no? Na dahil because of pride, ayun, dumating ang panahon, ibinaksak ng Diyos. No? Pero yung mga nag-humble, inamin na siya yung nagkamali, may nagawang kasalanan, yun nga ang kinahabagan ng Diyos at itinataas pa't pinagpapala. Amen po ba? Be humble and never harden. Huwag natin tigasan ang puso natin. Kung tayo'y tinutuwid ng Diyos, no? May ginagawa ang Panginoon sa atin. Dahil gusto niyang, bago niya i-release ang overflowing blessing, abounding grace sa atin, ito ang nais ng Diyos, no? Na maging humble tayo sa Kanya. No? Huwag natin ipilit ang gusto natin at sarili natin. Mahalaga po na meron tayong pinapakinggan. No? Pag ang tao wala ng pinapakinggan at sarili na lamang niya ang gusto niyang sundin, may danger po doon. No? Malaki ang posibilidad na siya ay mawalay, malayo. Tingnan po nyo, sa Bible, Numbers chapter 12 verse 3. O 1 to 3, Numbers, aklat ng bilang sa lumang tipan. Numbers chapter 12 verses 1 to 3. Ito po yung tungkol kay Moses, kay Miriam at Aaron, magkakapatid. Verse 1. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. For he had married a Cushite. Nag-uusap si Aaron, si Miriam, labang kay Moses kasi nag-asawa si Moses ng isang Cushite. No? Hindi nila kalahi. Verse 2, has the Lord spoken only through Moses? They asked. Hasn't He also spoken through us? Hindi ba't nakikipag-usap din ng Lord sa atin, hindi lang naman sa Kanya? And the Lord heard this, narinig daw ng Diyos. Yung pinag-uusapan ng magkapatid, laban kay Moses. Verse 3, now Moses was a very humble man. More humble than anyone else on the face of the earth. Napaka-humble daw ni Moses. No? At yung pag-uusap na pinag-uusapan ng magkapatid labang kay Moses na lingkod ng Diyos, nadidinig ng Diyos. Tandaan po natin, lahat ng pinag-uusapan natin patungkol kay brother, kay sister, o kung kanino mang tao, anong sabi? Nadidinig ng Diyos. Amen po ba? At dahil sa pag-uusap ng magkapatid na ito kay Moses, na kapatid nila, no? Nagkaroon consequences. Nag-uusap lang yon laban kay Moses. Pag binasa natin hanggang mga susunod na verse, nagkaketong si Miriam. No? Nagkaketong. Kaya nga 3 bagay gusto kong sabihin sa oras na ito, avoid criticism. No? Ingatan natin ang mag-criticize ng ibang tao na magsalita ng laban sa kapwa natin. No? Huwag tayong magsasalita against them.
Paninira po yun, slandering. No? No? Secondly, avoid pride. Mag-ingat tayo doon sa pride. No? Because pride goeth before destruction. At marami nang bumaksak dahil sa pride. No? Ingatan po natin yan. Thirdly, stay humble. No? Manatili tayong humble. Si Moses, no? Nanatiling humble sa harapan ng Diyos. Yung mga kapatid niya, marami sinasabi laban sa kanya, nag-asawa lang ng taga-ibang lugar. No? Nag-usap na. No? But still, si Moses nanatiling mapagpakumbaba. No? Kaya ako, pag may mga nagsasalita laban sa akin, tahimik lang ako at si Lord na bahala sa kanila. Kung may mga taong nagsasalita laban sa inyo, na alam nyo namang hindi tama o wala kayong ginawang kasalanan, hindi kayo dapat gumante o mag-resist. No? Kung totoo yung sinasabi sa'yo, di magsisi ka. No? Totoo eh. Pero kung wala naman, di manahimik tayo. No? Kakampi mo ang Diyos. Amen po ba? No? No? Si Moses, kita natin. No? Nag-asawa lang naman siya. Nagsalita na yung mga kapatid niya laban sa kanya. Kinakausap din sila ni Lord, pati si Moses. Pero si Moses, ang mas kinakausap ng Diyos. No? At kinalulugdan ng Panginoon. Kaya nga ang mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, yan yung mga binebless at tinataas ni Lord. No? No? Kaya never na tayo ay magsalita ng laban sa kapwa. Lalo na sa lingkod ng Panginoon kay Moses. No? Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Amen po ba? Be humble and never harden your heart to God's chastening. No? Huwag nating tigasan. Kung nais ng Diyos na baguhin ang puso mo, itama, kinokorek ka through your parents, through your pastor, through your leader sa ministry, kinapagpalooban mo, nasa music ka ba, nasa ushering ka, no? Nasa prayer ka, no? Nasa dance ka, nasa youth, pakinggan mo yung leader mo. No? Dahil yung mga salita niya, galing sa Diyos yan. At kung may binigay namang instruction, ang head, doon sa church, mula sa mga ministry head, ibinaba sa inyo, pakinggan natin yan. Dahil yan ay bahagi ng pagtatama at pagtutuwid ng Diyos sa ating mga puso. Amen po ba? Huwag natin tigasan ang puso natin. No? Maging sa loob ng tahanan, ang mga parents, maraming laging sinasabi sa mga anak. Kaya naman ang mga anak, laging makinig sa mga magulang. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Pang-apat, don't go beyond your anointing. No? The abounding grace of God pour out upon each and every one kapag hindi tayo lumabas at lumayo doon sa anointing ng Panginoon. Ano ibig ko sabihin? No? Si David, when God called David, bata pa siya nang tawagin ng Diyos. No? Pero sa kanyang kabataan, doon siya tinawag at pinili ng Panginoon. 1 Samuel chapter 16 verse 3. Sige po, ayan. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. So anong sabi? Si David daw ay tumayo sa harapan ng mga kapatid niya. At kinuha po ni Samuel na propeta ng Diyos yung olive oil. Ibinuhos kay David yung langis. And the Spirit of the Lord came powerfully. Sabihin niyo, powerfully. Once more, powerfully. Upon David from that day on. No? Simula noon, nung pahiran siya ng langis, ang kapangyarihan ng Diyos, powerfully daw, ay dumaloy kay David. And David was called by God and he was anointed by God to be as a ruler, as a king of Israel. Inanoint siya, hinirang siya. No? Kaya whether we like it or not, bawat isa sa atin, you are anointed by God. No? Sabihin sa katabi mo, you are anointed by God. Anointed ka ng Diyos. As a father, bilang ama, anointed ka to manage your family. No, to take care your wife, your children's children. Kung may mga apo ka, no? Anointed ka ni Lord, pangalagaan mo sila, mahalin mo sila, provide mo ang mga needs nila. You're anointed as a music leader.
You're anointed as a drummer. Asan ang drummer natin? Parang di ko natayo, nasa likod. No. You're anointed as a keyboard player, song leader. Inanoint ka ng Panginoon. At huwag kang lalampas, huwag kang lalabas sa kung ano yung anointing ng Diyos na meron ibinigay sa iyo. Amen po ba? Anointed ka pag nagpe-pray ka, simple prayer, hindi napakahaba, pero kumpleto, ando na. Kasi minsan may mga nagpe-pray, sobra na, halos 10 minutes na nagpe-pray. Ang dami nang pinag-pray. Pagpe-pray lang naman yung Bible study, magpe-pray lang ng opening prayer para yung gawain, ipag-pray yung gawain. Nako, napunta na sa US, sa Japan, napunta na kay Presidente, napunta na sa barangay. Ang dami nang pinag-pray. Ang ipagpe-pray lang, yun lang gawain na yun. No? Ang lumalampas, sumobra na yung anointing. Kaya, don't go beyond your anointing. Amen po ba? Nung kita niyo yung prayer na kapatid natin kanina, simple lang, maiksi. Pero kumpleto, pinag-pray yung magpipreach, yung gawain ni Lord. Okay, praise God. No? Amen po ba? Minsan kasi may nagpe-pray, Lord, ganito, ganyan. Lord, ganito, ganyan. Ang dami-dami, pero ang tutumbukin, yun lang pala, ang dami na, lumaki na. No? Amen po ba? Ine-educate po tayo ng Panginoon. Kailangan tayong matuto. No? Simple prayer. So, don't go behind your anointing. No? Si David was anointed as ruler, as leader, as king of Israel. Bawat isa po sa atin, meron tayong kani-kanyang anointing. Anointed ka para tumugtog. Anointed ka para bilang yan sa multimedia natin. No? Ina-anoint siya ni Lord doon, binibigyan ng wisdom, ng knowledge. Ina-anoint ka para mag-dance. Kaya kita niyo mga dancer natin, magagaling na po sila ngayon. No? Ina-anoint sila ni Lord doon. No? Ina-anoint ka para manguna diyan sa ministry niyan. Pangalagaan mo yung ushering. Anointed ka pag nagluluto kayong dalawa. Huwag na kayo magsama ng iba kasi baka umalat pa. Parang ganyan, di ba? Pagka kayo lang nagluluto, talagang masarap. Di ba? May mga kanya-kanya tayo anointing eh. No? Mayroong magagaling sa mga bagay na yun eh. No? May mga anointed na talagang, may taga-ayos ng aircon. Merong every 6 months, nililinis ang aircon. Alam niya na anointing niya yun eh. No? Hindi mo na kailangan siyang sabihan. No? Anointed siya sa ganitong bahagi. So don't go beyond your anointing. No? Kung saan ka in-anoint ni Lord, no, ando ng heart mo to go where the sinners are, magturo sa community, pumunta sa barangay, humayo kung saan-saan, in-anoint ka ng Diyos sa bahaging yan. No? Anointed ka to do business, no, to manage business. Alagaan mo yan, huwag mo pabayaan. Kasi kung nag-business ka at tapos pinababayaan mo rin lang, babaksak at mawawala yan. No? Pero in-anoint ka ng Lord sa bahaging yan, i-manage mo yan, pangalagaan mo, at mag-a-abound ang blessing ni Lord yan. Amen po ba? Palapakan natin lahat ng Panginoon. Hallelujah! Amen! No? Don't go beyond your anointing. Luke 4:18. Sabi ng Panginoong Jesus, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. Yun ang anointing niya. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. No? In-anoint siya ng Panginoon. Kaya bawat sa po sa atin, may anointing tayong mula kay Lord. You are anointed. No? No? In-anoint ka ng Panginoon. So, stay to your anointing. Manatili ka sa anointing mo. Huwag kang lumampas. Huwag mong don't copy, no, the anointing of other people. Huwag mo sabihin, ay, gagayahin ko siya kasi ang galing niya magturo. Gagayahin ko siya kasi ang galing niyang magsalita. No, may anointing siyang mag-preach. No, as evangelist, as a pastor o teacher. No? Ikaw, in-anoint ka para dyan sa bahaging yan pagyamanin mo. No? So, bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong anointing. And you will suffer when you go beyond your anointing. Magsasuffer ka. No? Kaya pagka ginampanan mo lamang kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo, no? Makikita mo, mag-a-abound ang grace ng Lord sa iyo. Ibe-bless ka ng Panginoon. Mag-e-excel ka. No? Makikita mo, nag-flourish ka kasi
lumalakad ka dun sa anointing mo eh. No? Hindi ka nang gagaya. No? Kaya yung mga pastor natin, pag na-meet nyo sila at nakausap nyo, iba-iba po yan. Merong sobrang mahinahon, may maanong kumilos, meron namang maingay, no? May mapagpatawa. No? Pag nakasama nyo si Pastor Ber, nako, masayang kasama. No? Meron namang isa, tahimik lang. Meron namang isa, iba-iba po. No? So kaya nga po, may kanya-kanya tayong anointing. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, sabihin mo sa kanya, gawin mo lamang ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Sa kabila, gawin mo lamang ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Huwag kang lalayo at huwag ka ring lalampas. No? Stay. No? Anointed kang mag-drive ng sasakyan, hindi ka lang drive ng drive, nag-aalaga ka rin. Mahirap kasi yung drive ka lang ng drive, hindi mo kamusta na ba yung sasakyan kung dinadrive? Baka kinakalawang na, may bitak na, no? Eh kaya yun, yung ating Travis, may nakita akong mga nabitak, ano tawag doon? Minasilyaan ko, no? At isang araw, pipintahan ko ng spray na black, no? Tapos yung kaya nilagyan ko, kasi niihian ng aso yung mga gulong, kaya nilagyan ko nung ating no? Kinakalawang ang ng pagkalagi naiihan yung mga ring ng gulong, kinakalawang nasisira. Kaya kailangan kung saan ka anointed, manatili ka lang diyan at alagaan mo kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos. Amen po ba? No? Yung ating mga musician, no? Mamaya i-anoint po natin lahat ito, pati na po bawat isa sa atin. Dahil first Sunday of the year, katulad ng nangyari kay David, inanoint siya ng oil. On that very day, the power of the Holy Spirit powerfully, no, dumaloy sa kanya. I-dedicate natin muli, re-rededicate ang buhay natin, ang mga instrument natin, ang instrumentalist, ang music natin, lahat po yan, i-anoint natin ng oil, no? For them to become holy and sacred. Amen po ba? Especially ang bawat isa po sa atin. Sa unang linggong ito ng taong 2025. Kaya mahalaga and thank God, narito ka. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Narito ka. Ayan, no? Salamat sa Diyos, narito ka. No? At sabihin niyo muli sa Kanya, huwag kang mawawala sa isang linggo. Every Sunday. Amen. Huwag kayong mawawala, no? Kasi anointed ka ng Panginoon eh. So don't go beyond your anointing. No? Kasi meron kang magagawa na hindi nila magagawa. Meron kang sila magagawa na hindi mo magagawa. Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang gift. No? Nakaloob ang Diyos na maibabahagi mo for the benefits of the church and bawat isa sa atin. No? Kaya meron tayong part may bahagi tayo eh. When you do your part in the ministry, magiging productive ka at mag-grow yung ministry. No? Parang music. Subukan nyo walang nagki-keyboard, walang nagdadrum, walang naggigitara at nagpapaawit lang si Brother Bam. Walang buhay. Kasi walang nag-organ, walang nagdadrum. No? Walang naggigitara. No? Pero pag kumpleto yan, ginawa nila lahat, ang bahagi nila sa music team, alive tayong lahat. Amen po ba? No? Masaya tayo. No? Alive. Buhay na buhay. No? So don't go beyond your anointing. Kung ano lamang yung anointing na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, stay there. No? Gampanan mo yan. Bilang magulang, bilang anak, bilang ikaw ay pinagtiwalaan ng ganung bahagi, i-maintain mo yan, alagaan mo, pagyamanin mo yung pagtitiwalang ibinigay ng Diyos sa iyo. Dahil pag inalis mo at sinira mo yung pagtitiwalang ibinigay sa iyo, no? Siyempre, mawawala na yun. No? Kaya once na pinagtiwalaan tayo ng Diyos ng isang maliit na bagay, no, alagaan natin. Kasi ang pinagtiwalaan sa maliit, pinagtitiwalaan sa malaki. No, 'di ba sa parable, no, nasa Bible po 'yan. So pag naging tapat ka. Panglima, no? 6 lang naman po ito. Panglima. For us to experience the secret of abounding grace, panglima natin, we need radical obedience. Sabi nyo, radical.
No? Pag sinabing radikal, walang dalawang isip yan, talagang sunod. No? No? Di ba sa mga sundalo natin, mga militar, kung ano yung order ng general, ng chief commander, ng presidente, lahat sila sunod. Bakit? Order yun ng taas eh. No? Wala sila magagawa. Pag sinuway mo yan, may consequences. No? May trouble na mangyayari. No? Sa Bible, makikita natin ang isang taong may instruction ng Diyos, hindi nagdalawang isip, sunod ka agad. Genesis chapter 22 verses 1 to 3. Tignan po natin. Genesis chapter 22, 1 to 3. Sometime later, God tested Abraham's faith. No, sinubok daw ni Lord ang faith ni Abraham. Abraham, tinawag siya ng Diyos. God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son. Ito yung salita ng Panginoon sa kanya. Kunin mo ang anak mong sa Isaac. Yes, Isaac, whom you love so much. And go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Verse 3. The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his wives, two of his servants with him, and along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering, and set out for the place God had told him about. No? So dito nakita natin, kinausap daw ng Diyos si Abraham, no? Para subukin siya. Alam nyo, tinetest din tayo ni Lord, hindi lang si Abraham. Nasulat po ito para ipakita sa atin na ang testing ng Diyos, hindi yung susubukin kang hindi mo kaya. Susubukin ka ng Panginoon para itest lamang yung faith mo or yung obedience. Kaya dito, tinest daw yung faith ni Abraham. Sa paanong paraan na yung anak niya, pinadadala sa bundok ng Moriah. Anong reason? Para ialay ang kaisa-isang anak. Yung palang anak na yun ni Abraham, promise ni God yun eh. No? The son of promise. Na si Abraham naman pala, imposible magkaanak kasi 75 years old na siya nung pangakuan ng Diyos na magkakaanak. At ang asawa niyang si Sarah, baog. Nanampalataya si Abraham, natutupa rin ng Diyos yung promise niya. At alam niyo ba, nangyari yung promise ni Lord after 25 years. Mag-100 taon na siya nung mangyari. Na magbuntis ang asawa niya at baog pa, imposible magbuntis. Pero natupad nangyari yung promise ni God. Kasi pangako ng Diyos eh. Alam niyo ba, pag nangako ang Diyos, sigurado matutupad. Kaya yung mga word ni Lord sa atin, tayuan niyo po yan. Basta't sabihin niyo, Lord, promise mo ito eh. No? Tutuparin mo ito. No? Biro nyo kay Abraham, 25 years pa bago nangyari. Sa atin, minsan, 1 year bago mangyari, o 2 years, o 3 years, wait lang. Tinetest ni Lord yung faith eh. No? Yung patience and yung obedience. No? So, nangyari after 25 years, isinilang ang bata. At nung walang nabanggit na siguro baka ang bata ay mga 10 years old or 12, pinadadala ni Lord doon sa bundok ng Moriah para ialay. No? I-offer, papatayin. At nang marinig ito ni Abraham, early in the morning, he wake up. No? Gumising siya. Dinala ang anak, pati yung dalawang servants. Pati na yung panggatong at saka siguro wala pang pospro noon. Basta may pang-apoy, panggatong. At nung nasa bundok na, pag binasa natin tuloy-tuloy, no, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos. Radical obedience. No? Pag may instruction ng Panginoon sa atin na gawin mo ito, sundin mo ito, huwag tayong magdalawang isip, sunod tayo agad. At ang kapalit nito, kita nyo, blessing na umaapaw. No? Ito ang nais ng Diyos, radical obedience. No? Kaya ano nangyari? Hindi naman natuloy yung pagsasacrifice ng bata eh. Ano ang sabi ng angel? Sabi ng Panginoon through angels, Abraham, wag mo nang ituloy ang pag-aalay mo ng bata. Nakita ng Diyos ang iyong pagsunod. Sabi nyo, pagsunod. No? Hindi na natuloy because of obedience. At na-test yung faith niya. No? No? Hindi na natuloy. Kaya when we do our radical obedience to God, no? Makita po natin,
miracle, blessing, no? Bountiful blessing will run after us. No? Magugulat po tayo. Maybe sa simula parang wala pa kasi nga tinetest yung faith ko hanggang saan ke. Tinetest. Basta sumunod ka lang, sunod lamang ng sunod. Because obedience is the number one key to God's blessing. No? Walang sumunod sa Diyos na hindi pinagpala ng Diyos. No? No? Sundin mo lamang. No? Sa Luke chapter 5, verse 5, ito naman kay Pedro. Sabi rito ni Peter, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch anything. But if you say so, I'll let the nets down again. Ito yung nangingisda sila Simon galing sa pangingisda ng magdamag, ng huli ng isda. Walang nahuli. Nung umaga, naglilinis ng lambat doon sa tabi ng lawa. No? Dumating ang Panginoon. Sabi ni Lord sa kanya, pwede ba makisakay sa bangka nyo? O sige po. Sumakay siya. At nagsimula mangaral ang Panginoon. Habang nangangaral ang Panginoong Jesus, no, itino niya yung pansin niya kay Simon. Sabi niya, ihulog ang lambat para manghuli. Sumagot si Simon, Lord, magdamag po kami ng huli ng isda, pero wala kaming huli. But because you say so, dahil sinabi mo, muli kong ihagis ang lambat. At alam nyo, dahil sa pagsunod ni Simon, pag binasa natin yan, nakahuli siya ng maraming isda. No? Punong-puno ng tilapiyang isda, yung dalawang bangka. Anong naging sikreto? Sumunod si Simon Pedro sa salita ni Jesus. No? Kaya pag may salita po ang Panginoon sa atin, wala tayong ibang dapat gawin kundi sumunod lamang. Amen po ba? No? Because your obedience today is your preparation for tomorrow. Ang pagsunod natin ngayon ay ang paghahanda para bukas. Kung hindi tayo marunong sumunod sa instruction ni Lord that you will give your full amount of your tithes and offering to God, pag hindi tayo naging tapat diyan, wala rin tayong aanihin bukas. Kaya huwag kang magtaka kung hindi ka aani ng maraming blessing dahil hindi tayo sumunod sa instruction ni Lord. No? Andyan po ba tayo? Amen? No? Yan ang sikreto. No? Para tayo ay makaranas ng umaapaw ng biyaya ng Panginoon. Kaya if God speak to you and told you to live your whole life, no? And follow Jesus and obey Him, no? Makikita po natin ang blessing ni Lord kusang darating po sa atin yan. No? Ang miracle ng Panginoon. Kaya ideklara nyo sa sarili nyo, sabihin po natin, ako, ang buhay ko, dadaluyan ng umaapaw na grasya ng Diyos. Sumasaganang pagpapala ang ipararanas ng Diyos sa buhay ko. Amen. Ang sikreto lamang sumunod tayo. No? Radical obedience. No? Huwag nating damutan ng Diyos. Kasi pag naging tikom ang kamay natin sa Diyos, no? Hindi ka magbe-benefits. Di ba sabi ng Bible, ang tikom na kamay, hindi pinagpapala, pero yung bukas na palad, laging pinagpapala yan. No? Kaya buksan natin ang puso natin, ang buhay natin sa Panginoon. Maging faithful po tayo. No? Kasi ang lahat ng meron tayo, galing kay Lord yan. No? At yan ang sikreto, obedience. No? Ang batang masunurin sa mga magulang, kahit hindi humingi ng anumang kailangan sa magulang, dahil naging masunurin ang bata sa parents, ang anak kusang pinagpapala. Kusang binibigyan, kasi naging masunurin. No? Kaya ito na po yung simula. No? Obey God rather than man. No? Sundin natin ang Diyos higit sa tao. Acts 5:29, sabi nila Pedro, no, kayo ang umatol, sino bang dapat namin sundin? Kayo ang Diyos. It is obey God. It is rather to obey God rather than man. Masusundin pa namin ang Diyos. No? Kaysa sa tao. Kaya ang sabi ni Lord, unahin mo lamang siya. At ang katwiran niya, lahat ng kailangan mo, idaragdag niya. No? Matthew 6:33. Seek ye first
the kingdom of God and His righteousness. And all, sabi nyo, all, no? Lahat daw ng mga bagay na ito, idaragdag sa atin. No? Pag-aaral ng anak, pambaon ng anak, damit ng anak, pantuition ng anak, no? Pambayad sa kuryente, sa tubig, tungkulin ng Diyos yan. Bahala ang Panginoon. Unahin mo lamang siya. No? Seek ye first the kingdom of God. No? And lastly, no? Desire to please God by doing His will, not your will. Naisin mong paluguran ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban niya, hindi ng kalooban natin. No? Naisin po natin ito, Lord, my desire is to do your will. Lord, ito ang nais ng puso ko, Panginoon, gawin ang kalooban mo. Sundin ang kalooban mo, hindi yung will ko, Panginoon. Ang will ng katawan ko, ng sarili ko ay gawin ito, pero ito ang gusto ng puso ko, Panginoon. No? Pag nagawa po natin ang kalooban ng Diyos, makikita po ninyo magaang ang buhay. Mapayapa. No? No? Although minsan may testing talaga sa mga anak, sa family, kung minsan maging financial natin, tinetest tayo kung hanggang saan ba ang desire na ma-please natin ng Panginoon, na masunod ang kalooban niya. Kaya ang sabi ng Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. No? Paligayahin mo muna, Panginoon, unahin na muna natin siya. At ang desire, nais ng puso natin, ay ipagkakaloob niya. Ano po ba desire ng puso natin? Meron kang desire na this year, magkaroon ka ng sariling bahay at lupa. No? Magkaroon ka ng desire na magkaroon ng sasakyan. No? No? Gusto mo ng bitek, hindi bitekleta, no? Kundi bitek ang tatak ng kotse. Yan. Ano ba ang desire ng puso mo? No? Anong desire ng heart mo? No? Desire to please God. Because when you do your will, it will separate you to do the will of God. Kasi yung desire ng puso mo nasunod eh. Bakit may mga nawawalang Kristiyano? No? Kasi mababaw ang pundasyon. No? Yung iba, naglilingkod kay Lord. Okay lang yung nasa ibang gawain, at least nagpapatuloy. Pero yung nawawala, no? Dating naglilingkod, no? At tapos nawala, yun ang medyo delikado. No? Kaya yung mga naglilingkod sa gobyerno na Kristiyano, no? Malakas dyan ang hatak ng sistema ng mundo. Pag ikaw ay mababa ang pundasyon mo, at mababaw kang Kristiyano, mababaw ang pundasyon ng pananampalataya mo sa Diyos at sa Kanyang salita, kakainin ka ng sistema ng gobyerno. Bakit? No? Sa gobyerno, napakarami diyang alam nyo na. No? Pag mababaw ang pundasyon mo. Na dati active sa gawain, sasabihin na gagawa na ang kaaway ng dahil, ang daming trabaho eh. Kaya hindi ako makadalo. Pero naglilingkod kay Lord yun. No? Pagod. Nako, busy. No? Kaya yun, makikita mo, dating ginagamit, naglilingkod, pero nawawala. Bakit? Nakain ng sistema. No? No? Ng mundo. Kaya kailangan matibay ang pundasyon ng pananampalataya. At higit sa lahat, pag nawala yung fear kay God, yung fear of God, no? Kasi nga sa gobyerno, pagka ikaw ay nandyan talaga at hindi ka matibay sa pananampalataya, no? Kakainin ka ng sistema dyan. No? 3 years yata ako nasa City Hall. May opisina dyan, yung City Transformation Office. Ako yung head. Nakikita ko yung kilos galaw doon ng mga tao. Kahit once a week lang ako nandun dahil nga nagtuturo tayo sa mga department heads, nagpe-pray, nag-exhort. No? Pagka mababaw ka sa Panginoon, kakainin ka talaga, mawawala sa gawain ni Lord. No? No? At magiging marami ng dahilan. Kasi nga, yun, mawawala na yung desire to please God. No? Maapektuhan na ang pagdalo mo sa gawain, hindi mo na mapiplease si God dahil marami ka ng dahilan, apektado na lahat. Pagsamba, pagbibigay kay Lord, dati faithful sa giving, pero wala na. No? Hindi na na-please ang Diyos. No?
Marami pong ganyan. Kaya kailangan mapatibay ang pundasyon. Unti-unti kang madadry, matutuyo, mawawala yung appetite to serve God. No? Kapag ka ang isang Kristiyano ay nakain ng sistema ng mundo, yung desire to please God ay nawawala. No? Nawawala na yung desire to attend the church, to attend the fellowship. Lost everything. Ganyan na mangyayari. No? Kaya kung may mga kapatid tayong nawawala, no? Ipanalangin na lang. No? Ipanalangin lang na sila. Kasi ganyan ang sistema ng mundo. Pagka mababaw talaga ang pundasyon. So all we have to do is to have a desire. I-desire natin, Lord, gusto kitang ma-please. Lord, gusto kong magawa talaga yung will mo. Kahit pagod ako, Panginoon, uunahin kita sa buhay ko. Gusto kitang bigyan ng time. Kasi nasa huling araw na tayo eh. No? Sabi ng isang propeta, anytime, pwede na rin daw bumalik si Lord, hindi nga lang natin alam. No? Hindi natin alam kung kailan siya babalik para kunin ang lahat ng mananampalataya niya. Kaya kailangan sa pagdating ni Lord, ready tayo. No? Amen po ba? Sabihin sa katabi nyo, humanda ka na talaga. Babalik na, Panginoon. No? Manda na tayo. No? Yung ating personal devotion, relationship with God, hindi dapat mawala. At itong ating napag-aralang ito'y revelation ng Panginoon sa akin na this year, for us to experience abounding grace of God, no? Dapat na i-please natin siya sa buhay natin. No? Although marami sa atin, marami mga nagkakasipon, may lagnat. Ako nga po, nung unang araw ng fasting ko kinabukasan, mga katawan ko sasakit, parang tatrangkasukin. Sabi ko, hindi, kailangan nag-iinit akong tubig, lagay ako ng alcohol, bimpo, punas. Tayo, labas, no? May nasikaso ako sa sakyan ng anak ko, no? Kasi pag hiniga mo, lalo kang ibababa ng sakit, no? Parang babasa kang katawan, mahina, no? Pero tuloy pa rin ang laban. Amen po ba? No? Huwag tayong susuko, no? Marami pong nagkakasakit ngayon, but kailangan din natin naman talaga mag-ingat, no? Palakasin ang resistensya, ang immune system, lumaban sa buhay, huwag tayong susuko, no? Kasi ganyan talaga ang mundo eh. Nagbabago na ang panahon. Ang Saudi, hindi inuulan ng yelo yung square nilang sinasambahan doon, iniikutan. Mosque, Mecca. Inulan ng snow. Kaya pag umulan ng snow sa atin dito, praise God, ngayon lang nangyari yun. No? Ako gusto ko po yun kasi gusto ko malamig ang panahon eh. No? Pag mainit, wala. Pagka medyo ang edad mo, 50 above na, gusto mo, katawan mo, malamig. Pag mainit, tataas ang dugo mo, lalapot kasi dugo eh. Pag ang dugo natin lumalapot, yun, high blood. Kasi hindi nagsisirculate ng tama. Kaya nag-high blood ang tao. Kaya kailangan, tama lang ang dugo eh. Pag mainit ang panahon, lumalapot ang dugo, high blood din ka. No? Ang katawan natin, gusto niya pag medyo 50 pataas ka na, gusto niya yung malamig ang pakiramdam. No? Kaya pag nainitan, ayun, nagbabago pakiramdam. So kaya, let us always desire to please God. No? At unang linggo ng taon, i-please natin si Lord. No? Di ba sabi ng awit, this is my desire to honor you. I-please natin si Lord. Amen po ba? No? As I conclude, ang sabi po rito sa 2 Corinthians 12:9, basahin natin. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi ni Paul, ayon sa sulat niya sa taga-Corinto, and he said to me, si Lord ang nagsalita sa kanya, my grace is sufficient for you, for thee. Ang biyaya ko'y sapat sa iyo, for my strength is made perfect in weakness. Ang lakas ko'y ganap sa iyong kahinaan. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ang biyaya daw ng Diyos sapat sa Kanya. At sa oras na siya'y mahina, ang kapangyarihan ng Diyos laging malakas. No? Nasa Kanyang buhay. Kaya kapag siya'y nanghihina, no, nagmamapuri siya,
upang ang lakas naman ng Diyos ay lalong manahan sa Kanya. Kaya lagi natin tandaan, ang grasya ng Diyos sa atin ay sapat. No? Ano yung una natin? Total surrender life to our God, abiding in Christ, be humble and never harden your heart to God's chastening. No? Don't go behind your anointing. Kung saan ka in-anoint ni Lord, manatili ka lang diyan. Gampanan mo lamang yung ipinapagawa ni Lord sa iyo. No? Radical obedience. Sunod ka agad. Walang dalawang isip at huwag magreklamo. Desire to please God by doing His will, not your will. No? Huwag natin aangkinin ako kung hindi dahil sa akin, wala yang ganito, ganyan. No? Lagi nating iisipin, Lord, for your glory alone, not my glory. No? Kay Lord, ang glory hindi sa atin. Huwag natin itataas ang sarili natin. Laging si Jesus ang naitataas. Amen po ba? I-desire natin to please and honor God. No? Sige, tumayong bawat isa. Awitin po natin. This is my desire, Lord, to honor you. No? I-ready yung oil. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone every breath that I take. I-desire natin ng puso natin na ma-please si God. Sa lahat ng ating gagawin, kumakain man tayo, umiinom, saan man tayo naroon, sa trabaho, sa opisina, sa palengke, lagi nating desire na malugod at matuwa ang Panginoon sa atin. Yes, Lord, this is the desire of our hearts to honor you, to please your holy name, to worship you, O God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Yes, Lord, once again, let's sing this song with all our hearts. Lift up your hands to God. Pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? Yes, Lord, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone.
away. Lord, have your, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your, Lord, I give you my heart. Lord, I give Amen. Yes, Lord. Hallelujah. give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, habang nakayuko tayo at nakapikit, nakataas ang kamay, once again, this first Sunday of the year, once again, let us rededicate our lives unto our God. Sumunod po tayo sa maikling prayer na ito. Sabihin nating lahat, Amang banal na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, narito ang buhay ko, isang handog na banal, kalugod-lugod sa iyong harapan. Iniaalay ko pong muli ang buhay ko sa iyo, Panginoong Yesus. Tanggapin mo ako sa oras na ito. Pagharian ng iyong presensya, ng iyong mayamang grasya. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa akin, sa pag-ibig mo sa akin. Bagamat marami akong pagkukulang, ang biyaya mo'y sapat, nag-uumapaw sa buhay ko. Ngayon pong oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Punuin mo po ako, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong mayamang grasya. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang pagpapala mo, ang kabutihan mo sa buhay ko. Ngayong taon na ito, sisikapin ko na patuloy kang mapaglingkuran, mapaluguran sa buhay ko. Marami pong salamat. Simula po ngayon, susundin ko ang plano at kalooban mo sa buhay ko. Ito po aking panalangin. Amen. Natawag natin ang lahat ng ministry head. Kayo ang aking unang i-anoint ng oil. Once again, let's sing this song. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Lord, as anoint this oil. Make us, Lord, make your people holy before your sight. Make us sacred, Lord God. Anointing of oil is symbolizing the power of the Holy Spirit. Sige po, asa na ating mga ministry head? Kasunod po nito yung mga membro po nila at tapos ang kongregasyon na natin. Sige po, bilis lang at parang oras natin. Lord, as anoint this oil, O God, I release to your people your power and anointing, O God, in the name of Jesus. Yes, receive the anointing of the Holy Spirit. Receive right now the power of the Holy Spirit. Yes, in the name of Jesus, I release the anointing, the power of God in Jesus' name. Yes, I release the anointing of the Holy Spirit right now. In Jesus' name. Yes, in Jesus' mighty name, receive the anointing of the Holy Spirit. Right now, in Jesus' name. Lord, right now, I release the anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Yes, the wisdom, the knowledge of God. Yes, in Jesus' name. Lord, the karabakanda in Jesus' name. Receive the anointing of the Holy Spirit. In Jesus' name. Hala karabakanda in Jesus' name. Yes, ni karabakanda. Yes, Lord. Yes, Lord. Lahat ng nasa multimedia. Yes, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Panginoon, as anoint, O God, ang buong music team.
Lord, right now, I release your anointing, O God. More anointing to sing unto you, O God. To sing unto you. Yes, ikababakanda. More anointing, O God, in Jesus' name. Yes, ikabababakanda. In the name of Jesus. Lord, I release, Lord, more anointing and healing, completely deliverance, O God. In Jesus' name. Yes, shakabababakanda. Lord, I release your anointing, Lord God, in Jesus' name. Yes, Lord, korabakanda. In Jesus' name, Lord, I release your anointing, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord, hallelujah. Lord, I release your anointing, Lord God, to your servant, Lord, in Jesus' name. Shikabababakanda, in Jesus' name. Lord, ang buong drum na ito, Lord, hallelujah. I release, oh God, in Jesus' name. Aseret, pakiano na rin po yung kongregasyon dyan sa likod. Lord, I release your anointing, wisdom, Lord, sa buong member ng multimedia, oh God, in Jesus' name, healing, deliverance. Yes, shikabababakanda, in Jesus' name. Lord, I release, oh God, your anointing right now in Jesus' name. Yes, shikabababakanda, rabakanda, in Jesus' name. Yes, receive the anointing of the Holy Ghost. Yes, shikabababakanda, rabakanda. In Jesus' name, yes, Lord, receive the anointing right now in Jesus' name. Yes, shikabababakanda, rabakanda, rabakanda, rabasyanda. Hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Your name. Yes, shikababakanda. Lord, I release your anointing, O God. Lord, let your blood, power surround your people, O God, in Jesus' name. Yes, receive the anointing of the Holy Ghost. Receive right now the blessing of God. Yes, yes, I release the anointing. In Jesus' name, receive complete healing, deliverance, in Jesus' name, yes. Para kamanda, restoration, revival, empowerment of the Holy Ghost. Yes, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your thrones. Lord, I release your anointing, oh God, your power. Yes, Lord, I release your anointing, Lord. Yes, receive right now. Receive the anointing of the Holy Ghost. Yes, receive right now the power of God, the anointing of the Holy Ghost. Holy forever. Yes, Lord. I release, Lord God, your anointing, Lord. Your power, oh God, in Jesus' name. Yes, I release your blessing, your anointing. In Jesus' name right now. Yes, I release your anointing in Jesus' name. Yes, oh Lord, I release your anointing, oh God, your power, Lord. Yes, Lord, I release your anointing in Jesus' name. I release, Lord, your power, your anointing, oh God. In Jesus' name, yes, Lord. Is the highest, your name is the greatest, your name Stands above them all thrones. all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name Yes, Lord, I release your anointing. Yes, stands I above release, Lord, your anointing, your blessing, oh God. In Jesus' name. all thrones, Yes, Lord, yes, Lord. all powers Lord, I release your blessing sa mga batang ito. In Jesus' name. Thank you, Lord. angels cry. Lord, I release your anointing. In Jesus' name. Yes, Lord, surround these children with your power, oh God. In Jesus' name, Lord, I release, oh God, your anointing.
power, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Yes, release, Lord, your anointing, oh God, your power, Lord, in Jesus' name. Yes, release your anointing, Lord, your power, Lord, in Jesus' name. Release your power, your anointing, Lord, in Jesus' name. Yes, Holy forever. hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, Lord, Lord, you always Lord, thank you, Lord. Lord, Lord, we offer this instrument unto you, O God. Lord, i-offer namin sa iyo mga instrument na ito, Panginoon, in Jesus' name. Lord, we offer, O God, all the instrument unto you, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, receive our whole being as a living sacrifice unto you. Thank you, Lord, for surrounding us with your glory, with your power. Receive all the praises, the honor, the glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. I-claim po natin that the abounding grace of God ay bubuhos po sa atin ng saganang-sagana simula po ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. Amen. Sige po, maupo muna ang bawat isa. Praise the Lord. Thank you, Lord. Bago po tayo dumako sa victory song, umawit muna po, muna po tayo dumako sa isang mahalaga pong gawain ng Panginoon. At uunahin po natin yung ating regular na ginagawa po natin, na ipinagkakaloob natin yung ating mga tithes and offering kay Lord. At mamaya po yung, alam ko yung mga kapatiran, kahit kami po, niready na po namin yung para sa first fruit Thanksgiving natin sa nagdaang 2024. Ano po, tayo pangunahan, Reverend, sino? Pastor Albi. Amen. Hawak na po ba natin yung ating tithes? Are we excited to give? Hello? Excited po ba tayo magbigay? Amen. So, ngayong umagang ito, so bago po tayo magpatuloy, akin lamang pong basahin, medyo ano na po sa atin. Ito pong, lagi natin binabanggit with regards to tithes and offering. Amen? Bakit po? Kasi patuloy po tayong pinaalalahanan ng Lord that isa sa reason bakit tayo pagpapalain o pinagpapala ng Lord, it's because of our planting, our giving. Amen? Hello? Amen. Ba't pagbibigay parang tumatahimik? Amen? So sabi po rito sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10, kabisado po natin that we have to give. Amen? Sinasabi po dyan, amen, wala pong option. Amen? Pakidala nga dun sa verse 10. Sa verse 10, pakilagay sa verse 10. Sabi po dito, amen, pansitin po natin nakalagay. Sabi doon, bring all the tithes. It's not a request. Hello? Hindi po yan request na sinasabi ng Lord. But rather, it's a command. Sabi po ni Bishop kanina, we are soldiers. Amen? That we have to obey. Sabi po rito, bring the whole tithe, not the half, not the portion. Ang sabi po doon, malinaw na sinabi that we have to bring all. Pakisabi sa iyong katabi, all. Wag kalahati. Amen? Bakit po? Because that's our key. Amen? Susi po yan para sinasabi ng Panginoon na bubuksan niya yung durangawan ng langit to pour out. Hello? Amen? Isa po yan sa susi. Bakit po tayo pinagpapala ng Lord? Pastor, ano na naman? Pagbibigay na naman eh. It's because maaari hindi pa tayo freely na naiintindihan ang pagbibigay. Amen? Sabi po ng Banal na Kasulatan, faith comes through hearing and hearing by the word of God. Amen? Sabi doon, bring all the whole tithe. Amen? So,
ang buhay po natin sa mundong ito, it's a stewardship. Hello? Hello? Pakisabi sa iyong katabi, steward ka ng Panginoon. Anong sinasabi pag steward? Tagapag-alaga. Sa iyo ba yon? Amen? Yung pinaalaga sa iyo ba yon? Hindi. Sa lahat ng bagay po sa mundong ito, sabi po sa Job, pakinggan niyo po ito mga magulang, mga kapatid. Sabi po dito sa Job 1:21, naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. Hello? Wala po tayong dinala sa mundong ito nung tayo sinilang. Wala rin po tayong dadalhin. Amen? Pag tayo po ay lumisan. So lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito ay stewardship lang, pinapaalaga lang sa atin ng Panginoon. So, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Kaya hindi po ako naniniwala sa mga tao nagsasabi, pag nanalo ko sa loto, bibigay ko yung para sa church. Hindi totoo yun. Bakit? Kung sa 10 piso, hindi mo maibigay eh. Milyon pa kaya mo bang i-release? Hindi totoo yun. Bakit po? Sabi, malinaw sa banal na kasulatan that if you are faithful on small things, you will be entrusted greater things. Amen? Sabi pa po dito sa, maling sabihin natin, Pastor, nasa Old Testament naman yung tithes. Punta po natin saglit sa Hebrews 7. Binanggit din po ang pagbibigay ng tithes dito po sa Hebrews chapter 7. Sabi ito, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Verse 2. Sunod natin sa verse 2. Yan. To whom also Abraham gave a 10th part, that's the tithes, of all. So, ibig sabihin po, from the Old Testament, na carry over po siya sa New Testament. Amen? So, ibig sabihin po, that we are also given the opportunity na ma-exercise po natin yun pong ating paghahandog sa ating Panginoon. Another thing, babanggitin din po siguro ito mamaya, Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Kasi kung attached ka sa isang bagay, hindi mo basta-basta maibigay yan. Hello? Tama po ba? Pero kung ayaw mo na isang bagay, pwede mong maibigay kahit walang sabi-sabi. Tama po ba? But if you are attached to a thing, hirap mo siyang ma-release. Sabi po rito, honor the Lord with your wealth. Hello? With the first fruit of all your crops. Bakit po? Verse 10, tingnan natin. Then your barns, this is the result if we are honoring God with our wealth. Hello? Verse 10 sabi doon, then your barns will be filled to overflowing. Pastor, bakit ako nagkukulang? Baka kasi attached tayo sa bagay. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, i-release mo yan, that's your key. Na pagpalain ka ng Panginoon. And your vats will brim over with new wine. Last thing. Dito po sabi sa 2 Samuel 24:24. Sabi po ni King David dito, then the king said to Arauna, no, kasi binibigay na lang po ni Arauna yung lugar eh. Pero sabi po ni King David, but I will surely buy it from you for a price. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God. Kilala po na natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? He deserves the best. Amen? Yun po lagi ang goal natin, to give the Lord our best. Hindi po yun tira-tira. Tira-tirang resources, kung anong nadukot, tira-tira, kumakalansing, tira-tira. It doesn't matter to God eh, kung ano po yung, kung gaano kalaki o kaliit, but rather, ang mahalaga sa Panginoon is our faithfulness to Him. Amen? Sabi doon, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which costs me nothing. May halaga ba sa iyong pagbibigay mo? Kung walang halaga yan, laliman mo pa. Kailangan dumating sa punto na nasasaktan ka na sa pagbibigay. Bakit? Namamatay yung flesh eh. Ibig sabihin na ano yung flesh natin. Amen? So, yung sinasabi po ni David dito that ayaw niya magbigay sa Panginoon na walang halaga. Pag nasanay tayo sa religion dati, kung ano lang nadukot, yun lang, baguhin po natin. Amen? Kasi God deserves the best. He offered the best of heaven. Amen? Natapos po tayo ng Christmas season. He offered the best of heaven at tayo po ay stewards lamang ng Panginoon. Hindi natin alam kung mamayang hapon, buhay pa ba tayo? Bukas, buhay pa ba tayo? Mamaya, malakas pa ba tayo? Hindi natin alam.
Amen? Because lahat po yan ay galing sa Panginoon. And anytime kunin niya, wala tayong magagawa. Anytime kunin, yung nga po, ulitin ko lang po before I end, yun pong nangyari na tsunami sa Japan, mayaman sila, he owns vast resources. Nung nagkaroon ng tsunami, sabi niya, doon niya napagtanto, walang saysay ang kayamanan. Pag kinuha ng Panginoon. Napakayaman niya. And sa isang iglap, sabi niya, nawala lahat ng kayamanan ko. Kaya sabi niya, ang goal niya na sa pagbabalik ng kanyang kayamanan, na pag may pagkakataon, magbigay, tumulong, yun yung goal niya sa buhay. Then since then, ganun ang ginagawa po niya. Amen? Kaya sa atin po, yung resources natin, God wants to bless us. God wants to give what is due to us if we are willing to give what is due to Him. Amen? If you know your God, you will give the best to Him. Amen? Hawakan po natin. Iba po yung first fruit natin kanina. Amen? Mamaya, ito po yung lalagyan ng first fruit. And then ito po yung sa atin pong tithes and offering. Mamaya po, i-discuss po with regards to our first fruit. Magkaiba po kasi yan. Amen? Pastor, ang daming pagbibigay. Puro na lang pagbibigay. Dapat maging magalak po tayo. Kasi marami pong pagkakataon ng Panginoon para pagpalain po tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito na iyo pong pinagkalob sa amin pong pagbibigay through our tithes, through our offering. Lord, sabi mo sa iyong salita, O God, na your word will never return unto you void. Pag sinabi mo, Panginoon, ito po ay magaganap. Pag sinabi mong gusto mo kami pagpalain, if we give what is due to you, surely enough, O God, na kami po ay pagpapalain mo. At salamat po, O Diyos, sa pagkakataong binibigay mo po sa amin na kung saan mapupatunayan namin. Because sabi mo sa iyong salita, test me now in this. Na doon lamang sa paraan na yun, pwede ka po naming subukin sa pagbibigay. Salamat po sa mga tao, sa mga anak mo, O Diyos, na bukal sa loob, na handang magbigay. Lord, continue to bless their resources, bless their families, O God. Continue to give what is due to them. At salamat po, O Diyos, na magamit po ang mga bagay na to para sa iyong kaluwalhatian, para sa ikalalaganap ng iyong ebanghelyo, para sa pagtustos, Lord, sa iyong bahay-sambahan. Lord, ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Amen. Sige po, dadako muna tayo sa ating Holy Communion. Ang ating Holy Communion po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa chapter 11, verse 23, ito ang sabi ni Paul sa kanyang salita. 1 Corinthians 11:23. Nung gabing siya ipagkanulo, siya po'y dumampot ng tinapay. Tumanggap siya, sabi ni Paul, tumanggap ako ng Panginoon ng aral mula sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing iyon, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat. Hinati ito at sinabi niya sa mga lagad, kanin niyo ito. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ayan, no? So, gagawin po natin ito as a remembrance to our Lord Jesus Christ. So, ang pagpapartake na ito ng Holy Communion ay isa sa sakramentong iniwan ng Panginoon na gagawin po natin once a month po ito ginagawa. Hindi po ito tulad ng ibang sekta na linggo-linggo na para bagang ritual na lang. No, ginagawa natin ito bilang pag-aala-ala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo.
So ito po ay gagawin natin bilang pagkilala sa ginawa ng Panginoon sa krus, na may namatay sa krus ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos nagkatawang tao upang tayong mga taong nagkasala ay Kanyang iligtas sa kasalanan. At sabi niya, sa mga sugat niyang tinaglay, pinagaling na tayo. So aangkinin natin, Lord, by your stripes, 39 stripes, I am healed. Ano po? So tayo manalangin, Lord, pagpalain niyo po ang tinapay at juice na aming kakainin at iinumin ngayong umaga. Maluwalhati at malugod sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Magsilbi itong kalakasan ng aming katawan at kagalingan. Salamat po, Panginoon. We thank you, we honor you, Father God. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang tinapay ng buhay, galing makibahagi. Kung meron na po kayo, tumayo at umawit tayo kay Lord. Hawakan mo ng ang bread at ang wine. Kanin mo makiisa, yan ang katawan ang ikaw ay yan ang katawan Sige po, ating itaas ang bread. Lord, salamat po. Narito ang tinapay, simbolo ng iyong katawan. Amin po itong kakainin, Panginoon, bilang pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Magbigay po ito ng lakas na aming katawan, kalusugan, kagalingan. Inaangkin po namin ang himala mo, Panginoon. Thank you, Lord, for the healing, for the salvation na ibinigay niyo po sa amin. In Jesus' name, Amen. Kainin natin ang tinapay. Matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro. At ang sabi ng Panginoon Jesus, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking tugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord, inumin po namin ng juice, simbolo ng dugo mo na nagugas ng aming makasalanan. Salamat sa kapatawaran ng aming makasalanan. Salamat sa mayamang biyaya mo, Panginoon, na hindi naubos. Thank you, Lord. We receive abounding grace this morning, O Father God. In Jesus' name, Amen. Inumin natin. Thank you, Lord. Sige po, ipasa niyo po pakanan uli at pakaliwa. Kukunin po ng ating mga asherep. Thank you, Lord. Patuloy po tayo sa diwa ng prayer. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Praise God. Maupo muli ang bawat isa. Praise the Lord. Okay. Ito po yung ating gaganapin. At ito po'y binhi ng pagtatanim natin at pasasalamat kay Lord sa nagdaang 2024. Ano po? At makatulad po ng Camellia, isang patotoo yung gawain natin sa Camellia. Alam niyo po, simula nung ginawa nila ito, talagang bumuhos ang pagpapala sa mga negosyo ng mga kapatiran sa Camellia. Makita niyo po, very fruitful, napakamaunlad ng buhay po nila ron. Sila po isa example natin sa mga churches. Katunayan, ito pong nagdaang December, ang Camellia po ay tumulong sa mga pastor natin na talaga nangangailangan ng support. Nagpadala po tayo sa Jensan, sa Mindoro, sa Pangasinan, ng mga ilang support nila. No po, dahil ang ating gawain dito ay sapat lang at talagang hindi naman po ganon tayo kalaki ang nag-i-income. Sila po ang sumuport, tumulong sa ilang mga kapastoran natin. No po,
At talagang binebless po sila dahil po ginagawa po nila itong first fruit offering. At yung po naging first fruit offering nila nitong nagdaang December, na i-live ko po yun kung napanood nyo, ay itutulong po nila sa church na ginagawa sa Batulaw po natin ngayon. No? Bagamat isang taon na po nakalipas doon, nakatenga yung foundation, pero ngayon, itutuloy-tuloy na po, doon po mapupunta yung kanilang first fruit offering. Ito pong plano natin sa first fruit offering na ito ay dahil nga po yun ang nilalagay ni Lord sa heart ko, bubuksan po natin yan, tapos lalagyan natin ng wall yung gate sa labas, at lalagyan natin ng aircon yung labas, tapos lalagyan ng kisame yung labas, at dahil pagka first Sunday of the month, by January, February, March, every March ng first week, 4 times a month, o 4 times a week, 4 times a year, lahat po ng church natin, Lipa, Batulaw, Camellia, Parañaque, Sagana, Pasig, pupunta po sila rito, no? At puno po tayo, kaya i-open na po yun. At dahil kawawa naman yung nahuhuli, kasi nga lagi silang huli, ayun, doon sila sa ventilador lamang, no? Pero gusto po natin lahat maging aircon na. Kaya i-open po natin yan. Kaya ito pong first fruit natin na ito ay mayroon po itong bunga, magiging resulta, no po? So kaya pangunahan tayo ngayon, ang wife natin, ng wife ko para sa exhortation. At ako na rin po magpe-pray niya mamaya sa huli, matapos natin gawin. Okay. Alam ko naman na ito ay in-announce na, no? At ang sabi nga, ito ay special na gawain natin para sa ating Panginoon. The first, sabi nga, ito yung best way to honor God is to give Him our first of everything. Alam niyo po, bilang patotoo, una, ito pong church natin dito, bago po ito natayo, no? Bukid pa lang, tandang-tanda ko, ang gawain po ay doon pa ginagawa doon sa ang tawag dito? Sa clubhouse. Pero nagbigay po ng word ang Lord sa akin na dito sa lugar na ito, mag-anniversary. Wala pang yan, bukid pa yan, talagang baku-bako. Pero dahil sinabi ng Diyos na dito mag-anniversary, sinabi ko po una kay Bishop, no? Tapos sa mga leaders. At praise the Lord, sabi ko nga sa kanila, kahit mag-tolda lang tayo, kasi yun ang sabi ng Diyos na doon tayo anniversary. Alam niyo, purihin ang ating Panginoon, katulad nga nung ating pinag-aralan, basta meron kang radical na obedience, no? Na nandoon po na wala pong tumutol, nandoon lahat. Pero nakita ko po yung himala ng Diyos, no? Dahil nung time pong yon, kami nga po ay nag-uumpisa. Ang amin pong mga programa na ginagawa ay feeding program. Lalo na doon sa lugar ng Parañaque, more than 500 children ang amin pong pinakakain. No? Merong mga tinuturuan. No po, one time, dahil bago pa nga lang po, yung mga kuha ng picture doon ay, ang tawag dito ay tinatabi namin dahil ang unang-una po na sumusuporta sa gawain, lalo na po kahit kami po ay nasa Mindoro pa noon, ay yung aking mga kapatid na nasa US. Sa pagkakataon na yon, bigla pong pinaalala sa akin ng Panginoon na ipakita sa ate ko yung mga picture. Kaya sabi ko, Ate Glor, ready na yung mga picture. Tingnan nyo na yung mga yung sa feeding program na ginawa doon sa Parañaque. At alam niyo po, nung tinitignan niya yung Friendster pa yata, wala pang Facebook, Friendster pa lang. Nung tinitignan ng ate ko yung mga pictures, bigla pong tinignan din ng bayaw ko, no? At alam nyo, nung pong tignan ng bayaw ko, nangusap po ang Diyos sa kanya. Nang unang sweldo niya, kasi December, din yata yun pero ang unang sweldo niya, noong January na yon, hindi ko na matanda kung anong taon, ay ipagkakaloob niya sa ating Panginoon, no? At yun nga po, ito ay more than $2,000 yata, no? At praise God dahil nagbigay ang Diyos ng tao na pwede kong mahiraman na
yung time na yon, yung taong yon ay nag-iipon siya ng dollars. Kaya nung lumapit ako sa kanya, sabi ko, pwede niyo po ba akong mapahiram ng dahil nag-commit po yung bayaw ko na kanyang unang sweldo sa susunod na taon ay ipagkakalob niya sa gawain. At ako po ay pinahiram nung ating kapatid na yon ng 100,000 yata. At sa pagkakataon pong yon ay kinausap ko yung mga tatay. Sabi ko po ba, kasi parang magte-10 days na lang anniversary na. Sabi ko, willing po ba kayo na, sabi nga, for 10 days ay magawa natin yung unang structure dito po sa lugar na ito. At praise the Lord, talagang kapag po sinabi ng Diyos, dire-diretso, wala, talagang nandun po lahat, excited, no? Kaya alam nyo, yung unang structure po dito, hindi basta-basta kasi bakal na po kaagad, no? Kaya tinuloy-tuloy na lang. Kaya makikita po natin. At alam niyo po, purihin ang ating Panginoon sa buhay po nila Ate Glor. Sa US po, ang pinakamahirap po doon ay ang sa pag-acquire ng bahay at lupa. Makakuha ka man ng bahay doon, ito ay payable within 30 years, no? At kapag medyo alanganin pa yung yung trabaho mo, ay naroon na i-reconstruct. Kaya parang habang buhay, nagbabayad ng bahay doon, no? Kaya hindi po biro-biro ang tumira sa US. Maraming bayarin, insurance, mga bills, no? Lahat ay binabayaran. Pero purihin ng Diyos sa buhay, nakita ko po sa buhay nila Ate Glor, no? Yung pagsunod nila sa pagbibigay ng first fruit. Alam niyo po, noong ang bayaw ko na si Kuya Dodong ay nag-retired, na fully paid po nila yung bahay na kanilang tinitirhan, no? Kaya purihin po ang ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, alam niyo, hindi ko po yung excitement sa puso ko dahil actually po kasi sa tithes and offering, nasa sistema ko na po na every time na ako'y nakakatanggap, talagang kwentado ko na kaagad yung tithes, tapos ang offering po hanggat maaari, ang prayer ko, mas higit pa sa tithes. Kaya minsan po kapag nagbigay ako ng aking tithes and offering, hindi lamang 10%, no? Minsan maabot siya ng 30%. Kasi minsan ang prayer ko, Lord, mas gusto kong madoble yung ibibigay kong offering kesa dun sa tithes ko, no? Gayon po yung sistema na inilagay na sa ng puso ko ng ating Panginoon. Pero sa pagkakataon na ito, nung i-apply itong first fruit offering, ay naroon na nag-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pong makapagbigay ng first fruit offering. Dahil alam ko naman, lahat ng gagaling sa inyo. No? Kaya wala nga tayo may pagmamalaki. Sa Kanya nang gagaling. At praise the Lord, nagbigay po ang Diyos ng wisdom na kung saan magkakaroon ako ng blessing. At alam nyo, noong dumating na yung blessing, no, na-transfer na yung blessing sa aking account, nandun na po yung excitement ko. Kaya kung tutuusin po, nauna na inano ko na, no? Pinadala ko na o sinend ko na sa account ng church yung first fruit offering. Dahil may mga bills akong babayaran. Kaya sabi ko, Lord, ibibigay ko na, baka mamaya magamit ko pa, no? Baka naroon na mabawasan ko pa itong ibibigay kong first fruit. At alam nyo, yung time na i-send ko kaagad, yung first fruit na yun na binigay sa akin ng Diyos, ay alam nyo, hindi ko po yung excitement na alam ko na abounding grace ang naroon na mararanasan, no, sa taong ito ng 2025. Bagamat nung nakaraan po, maraming blessing na naudlot, no? Yung property ng lolo ko sa side ng tatay ko sa Pampanga, parang naroon na magbebentahan, biglang natigil, no? Yung property ng nanay ko, ng lola ko sa nanay ko naman, gayon din, nagpirmahan na nga, naudlot na naman, no? Pero alam ko, sabi ko, Lord, alam ko itong 2025 ay magkakaroon na ng, sabi nga ay, katotohanan, yung mga blessing na yon, no? Dahil sa blessing na yun, talagang millions yun, no? Pero alam ko na I know and I believe na sa pamagitan natin ng first fruit na ito, overflowing blessing, abounding grace ang mararanasan natin. Kaya yung pong nag-prepare na, dahil ito naman po ay na-share na sa atin, ngayon po ay ipagkaloob natin to. At alam ko,
sa moment, dahil nag-decide kayo at sa moment po na inilagay nyo na sa basket na ito, no? Ngayon pa lamang po, overflowing joy ang inyong mararanasan. Katulad po nung naranasan ko, no? Talagang hindi ko po mapaliwanag na nung mai-transfer ko o ano ko na kaagad sa account ng church, grabe po, no? At yung iba yung pananaw ko, no? Iba yung pananaw ko ngayon. Alam ko na overflowing blessing. Dahil nandun yung desire ko na, Lord, yung gusto mo bang marami ka matulungan, no? At alam naman natin, ang tulong ay galing din sa ating Panginoon. Gagamitin lang tayo. Amen? Kaya sa oras na ito, prepare. At yung po naman na ngayon lang ito narinig. At gusto niyo po, hindi po huli na sa next Sunday, ay ibigay niyo po, no? Or, kung talagang nandun ang conviction, katulad po na nangyari sa akin, sinend ko na kaagad sa account ng church, no? At grabe po, mararanasan nyo, grabe. Yung ngayon pa lamang, ipagkakaloob na po yon sa atin. The overflowing joy, the joy unspeakable, hindi nyo po maipaliwanag. Amen? Kaya sa oras na ito, lahat po na nag-prepare ng kanilang first fruit, pwede na po tayong tumayo. Ayan, pumila po tayo, pangunahan tayo ni Bishop. Naunahan ko na si Bishop na ibigay yung aking first fruit. Ha? Oo. Sige po. Praise the Lord. Sige po, lapit na po kayo sa harap. Go yung prayer na sinend ko sa'yo. Sige po, pwede na po. May play music. Sige. Kung ano po ang pangungusap na Holy Spirit sa inyo, gaano mang kalakihan, galing sa puso nyo, yan po'y tanim natin sa 2025 at pasasalamat kay Lord. Diba, sabi nga ng Proverbs 3:9, parangalan nyo ang Diyos sa unang ani ng inyong bunga. We'd never have this harvest without that simple seed that died when it was buried, so life could be released. Growth is exponential once you plant a seed. Okay na. Go yung sinend ko sa yung prayer. Wala. Sige, ako na lang. Lapit po tayo sa harap. Tayo po kayo, tayo tayong lahat. Pastor Albi dito, Pastor Chick, Ma. Hindi dumating dyan. Hawakan natin ito, itaas. Ayan. Ate Arlene, wala dyan? Sandali po, isend ko kay Goy. Maganda po, personal kasi natin prayer to eh. Sinend ko, hindi nag-ano. Ito po ay prayer na atin pong ayan. Mapapalaki mo, Goy, ha? Andiyan na? Sige po, ating
Itutuon natin lahat ng kamay natin dito. Tapos, andyan na ba, Goy? Malabo. O, sige. Maliit, no? Sige po. Tuon po nating lahat ang ating kamay. Father, I thank you for giving me the opportunity, the strength, and the wisdom to acquire this seed. I recognize and worship you with this offering as the only source of all my income. I thank you because once I was lost, but now I am found. I thank you for the salvation of my soul. As I give this first fruit offering now, accept it, O Lord, by the power in the blood of Jesus. By this offering, I hereby acknowledge that you are my priority. O God, arise and use this offering as a key to my increase, enlargement, promotion, and uncommon favor. By this offering, let the power of the wasters be destroyed from my life, and deliver me from losses of any kind, and envelop my life with blessings money cannot buy. By this offering, I plug myself into the socket of financial open heaven, uncommon breakthroughs, dominion, prosperity, uncommon favor, unimaginable achievements, and total victory in the name of Jesus. As I give this first fruit offering, let its sanctifying power flow down into all my other incomes. O Lord, catapult me into your divine location, position, anointing, and wisdom for my life. Let the milk and honey of the earth be deposited in my bosom. This I pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang nangusap, Holy Spirit, sa puso ng bawat isa. And may this first fruit offering honor your name, please your name, O God. And this first fruit offering may use for your glory alone. Lord, I declare open heavens by this year. Lord, unstoppable, bountiful, grace, abundant blessing, Lord, ang mararanasan po ng iyong mga anak. Salamat, Lord God, ng marami. We give you honor, praise, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. 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 Makaupo na po ang lahat. Amen. So, thank God. Mahalaga announcement, no? Bukas po, lahat ng ministry head natin, may meeting tayo. At alas 7:30, no? Yung mga chapter na natin, yearly planning na sila. At nag-yearly planning po tayo ng ating mga pastor ng Luzon. At sa Martes po ay meron tayong, ayan po yung ating mga pastors, no, sa Los Baños, Laguna. At sa Tuesday po, magkakaroon din po ng webinar meeting para sa Mindanao. Marinig nila yung mga napagplanuhan po natin, no? Yan po yung ating mga pastor. Yan. At yung iba po dyan, hindi nakadalo sa meeting na nasa Mindanao. Inedit na lamang po yan para buo po, no? So, ayan. Amen. So, yung iba pa po natin announcement, meron pa? Si Iyay? Amen. Bago tayo umawit ng sobra-sobra. Ayan, kumusta po ang bawat isa? Dako na po tayo sa ating announcement. So, ayun na nga po, meron po tayong 21 days prayer and fasting na nagsimula na po noong January 2 at magtatapos po yan sa January 22.
So, ito rin po ang ating mga online programs. Monday, 7:30, meron po tayong Speak Life and Prayer Matters. Every first and third Monday po yung Speak Life and Prayer Matters naman po ay second and fourth Monday. Leaders and Workers Spiritual Feeding, every Tuesdays po yan, 8 p.m. via Zoom. Ang link po ay matatagpuan po natin sa ating group chat. Sa midweek service naman po natin ay nasaan na po ba tayong book? Joshua, yan. Na-stop lang po tayo for a few weeks, pero magsa-start na po ulit tayo this Wednesday. Ayan, at 7 p.m. po inaanyayahan po ang bawat isa na dumalo po kayo dahil iba rin po ang mga nare-receive nating mga mensahe galing sa Panginoon tuwing midweek service. And meron din po tayong soaking every Fridays at 7 p.m. naman po yan. Ang lahat po ay imbitado na mag-join sa atin pong soaking every Fridays. So kahit anuman pong, kahit saan po kayong ministry, ayan kahit sitting ministry po, imbitado rin po kayo sa soaking po natin every Fridays at 7 p.m. Ito naman po yung ating mga online programs, Tinig ng Pag-asa every Thursdays at 7:30 p.m. Next po. Ayan, meron po tayong mga upcoming events. Marami po tayong mga events na mangyayari next month. So, i-look forward po natin ang mga yan. Unang-una po ang Worship Symposium, pinakaunang Worship Symposium po natin ng taong ito sa February 8 po yan. So, lahat po ng mga nais maging parte ng worship team at mga parte na po ng worship team, lahat po tayo inaanyayahan dahil lahat mo naman po tayo ay worshipers, di ba po? So lahat po tayo ay imbitado dito po sa event na ito sa February 8. So mark your calendars na po para po lahat po tayo magkikita-kita dito. Meron din po tayo, of course, couples night para po sa ating mga married couples po ito ha. Ayan, pag wala po ang inyong mga husband or wife or yung partner po ninyo, ay pwede pa rin po kayong pumunta dito. Ayan, lahat po, ito pong couples night ay ginawa para po sa nag-aalab na mga puso ng ating mga couples in Christ. Ayan. And meron din po tayong joint youth fellowship sa February 22. Ayan, saan po yung mga youth natin dito? Pataas naman po ang ating mga kamay. Ayan. Very so dumadalas na ang ating mga fellowship. And netong February 22, we also hope to see you there at mag-imbita rin kayo ng mga kaibigan ninyo, mga kaklase ninyo, mga kamag-anak ninyo para mas marami, mas masaya, mas maraming mas makakilala sa Panginoon. Amen? So yan po ang mga youth, ang maging target ninyo ay meron kayong makuha. Okay? Hindi lang dapat kayo-kayo. So bawat isa sa atin or bawat isa sa inyo, dapat meron kayong dala-dala na youth. Etong, sa February 22. So maghanap na kayo ng target ninyong maisasama. So ayun po. Meron pa po ba? Ayan, wala na po tayong mga upcoming events. Yun lamang po. So I hope na save na po ninyo at na-mark na ninyo ang mga calendars ninyo. And don't forget also to like and follow our social media page. Diyan po ninyo mare-review or mare-rewatch lahat po ng mga services and events po natin dito. Pwede nyo rin pong isend yan sa inyong mga mahal sa buhay. Ayun lamang po ang ating mga announcement ngayon. And of course, ang ating mga January celebrants, inaanyayahan po na pumunta po dito sa harap. Ayan, tumayo po yung mga may birthdays and wedding anniversary, ganyan. Neto pong January, hali po kayo dito at ipagpe-pray po kayo ni Bishop. Sige po, lahat ng may kaarawan ng January. Two, 25. 29 ba? Meron pa po, January. O yung birthday po. Ayan. O kung merong anniversary ng wedding. Sige po. Ayan.
Pag-pray natin. Okay. Amen. Sige po, ituon natin lahat ng kamay natin sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your love, for your goodness, for your faithfulness. Lord, narito po ang iyong mga anak, magdaraos ng kaarawan at ang iba'y nagdaos na marahil sa buong ito ng Enero 2025 at ang mga anak niyo rin po magdaraos ng kanilang wedding anniversary. Father, heart God, in the name of Jesus, Lord, grant unto them whatever the deepest desires of their heart. O Lord, in Jesus' name, continue, Lord, to release them, O God, good health, unlimited strength, O God, protection and favor, Lord, in Jesus' mighty name. Lord, satisfied long life, Lord, in Jesus' name, blessing after blessing, in the name of Jesus. Panginoon, even good health, Lord God, kalakasan ng pangangatawan. Panginoon, pagpalaan niyo po ang inyong mga anak na ito. Continue, Lord, to use them for your glory alone. At ang mga buhay naming ito ay tunay na ikaw ang maghari, Panginoon. Ang plano at kalooban mo ang masunod lamang. Salamat, Lord, sa selebrasyon ng kanilang kaarawan na yon. Maraming taon pa ng buhay ang ibigay niyo po sa kanila ng kaarawan po, O God, ng iyong mga anak, maging ng selebrasyon ng kanilang wedding anniversary. Nakikigala kami at nakikisa, Panginoon, sa araw na iyon ang kanilang nagdaang kasal at kaarawan physically, Father God. Lord, salamat. Ang buhay namin ito'y galing sa ito, regalo mo, kaya't ibinibigay po namin sa iyo. Nakikigala kami sa kanila pong kaarawan. Salamat po, Ama. We give you praise, we give you honor and glory. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Mamaya paglabas nyo, pwede kayo magpa-picture dun sa ano. Meron daw nakalagay happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, wish kayo and then blow nyo. Picturean daw man na. Compress. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, blow nyo. Happy birthday. Ayan, sa inyo na yan. Cake nyo yan. Cake. Pinaliit na cake. Happy birthday to Praise God. Amen. Praise the Lord. Bago natin tapusin sa panggitan ng closing prayer, ay i-declare uli natin na ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra sa atin. Amen! Sige po, tumayong bawat isa. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Amen. Everybody clap your hands. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat at sobra-sobra. Di na pipigil Sa pagpupuri ang mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di ko kaya ang apoy sa puso ko. Hindi natin sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra
pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sabihin nga po natin, salamat, Panginoon. Sasagana, aapaw, dadaloy, na walang patid ang biyaya mo sa buhay ko ngayong taon na ito. In Jesus' name, amen, amen, amen. Balik natin sa Panginoon ang lahat ng pasasalamat. Papuri ay sa Kanya lamang. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso na
Yes, Lord, Heavenly Father, O God, Panginoon, sisimulan po namin itong taon na ito, Panginoon, na isusurrender po muli, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, mananatili sa inyo, Panginoon. At Lord, we was humble pa po lalo. Ano man po aming makakamit ngayong 2025, Panginoon, ano man pong pagpapalang manggagaling sa inyo, Panginoon, Lord, at patuloy kaming magpapakumbaba, Panginoon, dahil lahat ng iyon ay nanggaling sa inyo, Panginoon. That's, yes, Lord, ano man pong inyo ipapagawa sa taong 2025 na ito, Panginoon, yes, Lord, patuloy po aming susunod sa inyo ng walang pag-aalinlangan, Panginoon, walang pagdadalawang isip, Panginoon. At Lord, kung ano lang po yung inyong biya, hindi po kung ano man po yung inyong pinapagawa sa amin, Panginoon, yun lang po ang aming gagawin, Panginoon, dahil yun po ang inyong inuutos, Panginoon. At Lord, i-desire po namin sa puso namin, Panginoon, na kayo po ang uunahin naming i-please, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lang po ang aming gustong purihin, Panginoon, mapasalamatan, Panginoon, sa lahat na darating po sa taon na to, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa unang gawain po namin sa taon na to, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, naramdaman po namin, Panginoon, nakasama po namin kayo, Panginoon. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat kaluluwang nandito, Panginoon, kung paano niyo po kami iningatan, Panginoon, nung pagpunta po namin dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Ganun niyo din po kami iingatan, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pansamantalang tirahan dito sa lupa, Panginoon. Lord, sa lahat ng inyong mga ginamit, Panginoon, mula po sa ushering, Panginoon, sa security, Panginoon, sa music, Panginoon, at lalo na po sa inyong lingkod na naghayag ng inyong salita, Panginoon, ibalik niyo po ang lakas na nawala sa Kanya, Panginoon. Panginoon, kanyang oras, Panginoon, na ginugugol po sa inyo upang mapaluguran kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming ginawa, Panginoon, sa aming pag-offer sa inyo, Panginoon. Nawa po, nakarating ito sa inyong trono dyan sa langit, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon. Sa inyong dakilang pangalan. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng... And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen.